tanod ng Ligaswan. What's up na? Mula po sa barangay staff ng Barangay Ligaswan. What's up na? Mula mula sa hanay ng Barangay Lupon, tagapamayapa ng Ligaswan, what's up na? Mula sa P4S Association ng Barangay Ligaswan, what's up na? Sa PWD Association Barangay Ligaswan, what's up na? Mula sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Ligaswan, what's up na? Sangguniang Barangay Ligaswan. What's up na? Tapat, masipag at subok na lingkod bayan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kapakanan ng Barangay Ligaswan sa loob ng maraming taon. Nagsimula ang kanyang makasaysayang serbisyo publiko noong 2013 bilang barangay kagawad at aktibong pinangunahan ang Environmental Committee tungo sa mas malinis at maayos na komunidad. Dahil sa kanyang pambihirang dedikasyon at tapat na pamamahala, siya ay kinilala at pinarangalan bilang second place Best Barangay Kagawad sa buong lungsod ng Bacoor taong 2015. Ang tiwala ng taong bayan ay patuloy na nagniningning nang muli siyang ihalal bilang first kagawad mula 2018 hanggang 2020 upang ipagpatuloy ang mga programa, pangkapakanan at pangkatahimikan. Noong 2020, sa ilalim ng Rule of Succession, buong tapang niyang tinanggap ang responsibilidad bilang punong barangay. Sa gitna ng matinding krisis at takot na dulot ng pandemya ng COVID-19, pinatunayan niya na ang kanyang natatanging liderato sa pamamagitan ng pagtitiyak ng ligtas, may sapat na ayuda at protektado ang bawat pamilya sa kanyang nasasakupan. Isang bagong yugto ng tagumpay ang sumapit noong 2023 nang magsanib ang Barangay Ligaswan at Ligastu kung saan siya ay buong pusong pinili at hinalal ng taong bayan bilang punong barangay ng Ligaswan. Hanggang kasalukuyan, pinatutunayan niya na ang isang tapat at makataong pamamahala ay ang tunay na susi sa kaunlaran. Siya ay nananatili isang modernong lider na may malinaw na bisyon, isang pinunong inuunawa ang pagkakaisa, pag-unlad at kaligtasan ng bawat mamamayan. Punong Barangay George Medina ng Barangay Ligaswan. What's Cap? Cap George! Ayun! Welcome po sa segment natin at sa usapan natin ngayong araw na ito. Kumusta na muna natin, Cap? How was your day? Paano ka nagsimula ngayong araw ito ng iyong napakaganda at exciting na araw, no? Una sa lahat, good morning po sa lahat po ng tagapanood po ng Bacoor TV channel. At sa lahat po ng mga kabarangay namin sa Ligaswan. Kanina pong umaga ay maaga po tayong gumising at pinagandaan po natin, nagmuni-muni muna kung ano po ba yung mga tama at dapat nating ipaalam sa ating mga kabarangay. Kaya handang-handa na ho. Opo, at andito rin po ang ating Barangay Ligaswan Council na ganun din po at handa rin po ipaalam kung ano po ang ating mga accomplishment at maganda pong mga plano pa sa darating na panahon. Napakaganda po. Ako po well impressed talaga doon sa entrada at OBB ng ating Barangay Ligaswan. Ang taas kasi ng energy nila, no? Mula sa Barangay Ligaswan. Grabe, kala mo talaga bayad na bayad no? Yung mga sigawan nila, kala mo may fans club talaga, Cap George, Pero for the longest time, ito po, para sa kaalaman ng ating mga Bacooreño, ang Ligaswan po ngayon ay isa sa mga kinoconsider nating merged barangay. Yes. Talagang marami talagang hinarap na challenges ang ating Cap George kasama ng konseho, taking the seat and taking the challenge to manage our barangay. Pero gaya nga ng nasabi, kita nyo naman sa pictures, di ba? Alam nyo po ngayon palang gusto ko nang ihinto tong interview na to. Ang dami kasing award ni Cap George.
Parang doon pa lang, ano pang tatanungin natin? Ibig sabihin, nakita na ng tao at talaga napapatunayan ang serbisyo sa ating mga kapwa Bacorenyo. Pero naniniwala tayo, Cap George, na hindi nyo naman din po magagawa at may isa sa katuparan iyon ng kayo lamang. Siyempre po. Kasama po ninyo ang buong council. Buong tama council. po. Siyempre po, pati ang mamamayan po ng Barangay Ligaswan. Definitely. Pero ngayong araw na to, baka magsiksikan po kasi kami pagkasama yung buong mamamayan ng Barangay Ligaswan. So, council lang po muna ang kasama namin. Cap George, baka pwede natin maipakilala kung sino ang ating nasa fans club ngayon dito sa gilid. Ano? Opo. Unang-una, dito po ang ating SK Chairman, Godwin Propetana. Good morning po, Isa po sa SK. masibag nating kagawad. Si Consi Ed Aguilar. Good morning po. Yan. At ang ating, siya po yung ating Infrastructure Committee Chairman. At ang ating naman pong Committee on Health, si Kagawad Jesse De Castro. Good morning po. Ang ating Master of Disaster, si Kagawad Manny Dumali. Yan. Ang ating pong isa sa pinakamasipag na humahawak po ng ating Ecological Solid Waste Management, si Kagawad Alma. Good morning, ma'am. Yes. At ang ating pong Peace and Order Chairman, Co-Chairman, si Kagawad Rayleigh Good Riguera. morning, sir. At ang ating pong Small but Terrible BCPC Co-Chairman, Jay Castro. Yun. Small but terrible, ano? Siyempre po, hindi makukumpleto ang council kung wala po yung dalawa nating masipag na treasurer na si Teresa Tongkua. At ang ating isa rin sa masipag na barangay secretary na si Chris Abad. At batay sa aking pagkakapangipangita ngayong araw na to, si Sec ay may hawak-hawak na tablet para nag-a-approve pa rin siya at gumagawa ng mga letter. Ano? Iba talaga mga amat sa mga sekretary. Kaya saludo rin kami sa mga barangay secretaries natin. Kasi madalas po kami, ang kaugnayan namin at kakulitan namin ng mga sekretary, pati mga disaster focal. Ano? Pero coming from that perspective, Cap, nabanggit kanina na sobrang haba na po ng inyong tinahak na journey from Barangay Kagawad, now as Barangay Captain. Kayo po ay naging Barangay Captain taong 2020. Yes po. Grabe. Nung panahon po ng pandemic. Kayo po ay pandemic Barangay Captain. Doon kayo sinilang as one of the greatest leaders at modern leaders natin. How did you feel nang up until now ay pinagkakatiwalaan po kayo ng taong bayan? Siyempre po, grateful po siyempre dahil yung pong tiwala ay hindi po basta-basta na ibibigay sa tao eh. Kaya naman po, pinangangalagaan natin yan. Ayaw natin na masisira dahil minsan lang po ibinibigay ng tao yan. Opo. Talaga naman. At imagine niyo po, 2020 pandemya. Medyo naka-recover tayo mga 2024. 2024, 2025, nagsimula naman po ang ating barangay merging. At kayo po ay na-merge. So that's another challenge. Paano po ninyo hinandle yung mula sa maliit na barangay na meron kayo, mas pinalawak ngayon? Ano po yung mga usual na naging talagang kinombat ninyong challenges? Honestly, nung pong nag-start po itong merging, struggle din po kami. Lalo na po kasi yung pong barangay natin lalong dumami po yung populasyon dahil pinagsama po ang dating Ligas 2 at ngayon po ay Ligas 1 na rin. Ganun pa man, yung pong mga pinagdadaanan naming mga problema ay na-overcome naman po dahil sa tulong din naman po ng ating barangay council, ng ating mga kagawad. Lalo na po pagdating sa mga peace and order. Dahil siyempre po, lalo dumami po yung ating populasyon at mga kabarangay kung saan mas kailangan po namin gawa ng aksyon kung ano po nararapat para mapanatili po natin yung katahimikan at kaayusan po ng ating nasasakupan. Definitely, napakahalaga talaga that we remain faithful and steadfast sa ating sinumpaang gampanin bilang barangay captain. Sa comment sections nga natin, Cap, ang aga-aga pa lang po, wala pa pong 30 minutos ang usapan namin, ay ang dami na pong nasa comment section natin. Hello po, good morning from Cathy Berdan Advincula. At mula din naman po kay Hansel Herrera Gregorio, #Ligas1, #Cap George Medina, #Ligas1. Grabe no, good job naman po mula kay Analisa Makahig at totoong serbisyo mula kay Hansel Gregorio. Sabi din po, mabuhay po Captain at sa mga kagawad na masipag. So pag may kagawad po na tamad, hindi mabubuhay, ganon. Oo, kasi masipag lang yung na-mention natin, tsaka si Cap. Tapat at mapagbigay po yan si Cap. At
ano daw? CapGat, kaya ibibigay. O sige po, magigets din po natin yung chat ninyo sa comment section later on. Okay, di kasi mga commenters natin, ano, iba-iba, parang nininervyos din po kayo. Okay, Ninong Cap ko yan, sabi ni Jay, inagaw ko ba? Sabi ni Jamir Kerman Bautista, Ninong, parang marami rin ho kayo inaanak Cap, ano? Mas lalo pong dumami. Mas lalo dumami. Pero mas masaya. Maligaya, no? Opo. Tuwing Pasko, mas maingay po. At mas maraming kumakalampag sa inyo, Cap. Namamasko po. May listahan pa ba kayo, Cap, ng mga namamas at mga inaanak ninyo? Hindi ko na po matandaan. Dami na po eh. Sa mukha na lang po natin. Sa mukha na lang. Anak ka ni ano, no? Sabi din po, no? Sabi ni Jamir Kerman Bautista, pa-shout out po from Ligaswan. Ito na, sina-shout out ka na talaga. Kasi naman, proud of you, Captain George Toto Medina. Sabi po ni, anong pangalan yun? Lit? LHT? Anong pangalan? Formerly, ano po yan? Kagawad ng Ninyog. Former kagawad po ng Niyog. Kumare. Kumare pala eh. Cap, pa-shout out po from Ligas 2. Robert Alvario. Ay, shout out daw po, Cap. Opo. Ano ba, puro shoutout na lang tayo sa comment section natin. Ano? Oo, tignan nyo naman din. Yung usapan kasi natin, yung magiging usapan din natin ngayong araw na ito, magiging makabuluhan at relevant ito dahil importante, lalo na po doon sa mga recently merged, yung mga kakalipat lang sa Ligaswan at yung mga hindi pa, sabihin niyo hindi pa well aware na kayo ay mga taga Ligaswan na dahil na-merge ang inyong barangay. Dapat po malaman natin ano ba yung mga services na meron tayo sa ating barangay. Madalas kasi, Kap, may mga nare-receive pa ba kayong complaint na hindi naman namin nararamdaman ng barangay? Parang wala naman ng barangay natin? Sa awa naman po ng Diyos, wala naman po. Kasi natutugunan naman po natin yung mga pangangailangan po sa ngayon. Nangangahulugan lang po na talagang ramdam na ramdam ang serbisyong Cap George Medina at ang buong konseho, di ba? Opo. Cap, pag-usapan natin sa inyong health services, mula nung kayo ay na-merge as barangay, ano po yung tinahak ninyong problema sa aspeto ng pangkalusugan at nutrisyon? Unang-una po, yung sa malnutrition. Sa awa naman po ng Diyos, sa nakalipas po na ilang taon, natutukan naman po natin at kasama po ang ating mga barangay staff and mga council, yung pong ating BNS, isa po sa mga nakaagapay natin at mga health worker po natin, na kung saan yung pong pamamahagi po ng ng mga vitamins at medicine. Yan, nagkaroon din po kami ng ilang beses po na feeding program na kung saan ito po ay linggo-linggo po namin ginagawa. Nice. Yun po, linggo-linggo ka? Opo, linggo-linggo po. Kasama po natin dito yung ating pong sponsor, yung pong si Sir Jim and Ma'am Raquel Bonbatch po. Sila po yung ating mga sponsor. The rest, meron din pong ibang tumutulong. Mga private individuals po talaga, no? So, yun po, malaking bagay po yun. Natulungan po natin, pati po itong dating Ligas 2, nakasama po namin na na-develop po yung mga bata. At pagdating naman po dun sa mga serbisyo, katulad po sa mga senior, nagbibigay po tayo ng mga libreng medicine, yung pong mga maintenance and vitamins. And yung pong serbisyo natin, pagdating po sa mga nangangailangan po ng ambulansya, patuloy naman pong naibibigay, bagamat sa ngayon po ay medyo nagkakaroon ng problema po dahil po sa international crisis po pagdating po sa pagtaas ng langis. Ganun pa man, natututukan pa rin po at nabibigyan pa rin po sila ng mga tulong. Katulad po sa mga kabataan din po, yung pong ating mga pre-medicine sa tulong po ng ating BCPC funds, na kung saan ito po ay nakapagbibigay tayo sa mga estudyante po, sa mga daycare center, doon po sa mga elementary school. At kahit po sa barangay hall, meron sa health center po natin. May available po? Meron po doon. Yung po namang sa senior na medicine and vitamins and maintenance po nila, aside po doon sa health center natin, may naka-allocate po tayo na budget doon. Yun po yung taon-taon na hindi po namin pwedeng hindi mailagay po sa aming proyekto dahil ito po yung mas kailangan po lalo ng mga matatanda natin. Tunay. Aside po doon sa health center, meron din po tayong ibinabahagi po doon kasi po nagtayo tayo ng Office of the Senior Citizen. Na kung saan yung pong ating mga kasama na senior citizen, doon na po sila pumupunta bukod po doon sa health center. Kung may mga gamot po silang mga kakailanganin, medicine or tawag dito, yung maintenance po. So ibig sabihin, Cap, yung OSCA po, yung Office of the Citizens Affairs
natin ay separated na tapos may naka-delegate doon na po pwede magbigay ng mga prescription na gamot. Yes po. Basta provided po lahat ng na meron pong reseta Apo. para hindi po tayo magkaroon ng problema in case po na baka hindi na kailangan ni senior citizen itong gantong taas po ng gamot o yung pong tinatawag na milligram. Apo. May Kaya- expiration ba yun, Kap? Yung Yes reseta? po, meron po. At least yun ang mahalaga sa atin. Opo. Kaya hindi po tayo maaring makalimot doon sa mga yung pong number 1 pangangailangan po ng ating mga kabarangay. Definitely, Gusto ko yun, isang tanong ko lang kay Kap, lahat na ng programa binigay niya. Para, hindi ka na magtatanong today. Wala ka nang tanong ngayon, Sir Eser, At sa comment sections natin, habang nakikinig ako kay Kap, naka-monitor din ako. Sabi ni Miss Lay Medina, Go Daddy. Ay, grabe naman po, naka-cheer, si Miss Lay Medina. Hello po, and welcome po sa ating Bacoor TV channel. Sabi din naman po ng isa pa nating commenter, ni Ma'am Cristita Gonzales, yan ang kapitan namin, maraming nagagawa at pagbabago sa ating Barangay Ligaswan. Kakaiba na gawa sa Barangay Ligaswan. Tignan natin ano yung mga bagay na kakaiba, Baka mamaya naka-tiles na yung mga kalsada ninyo. Ganong klaseng kakaiba na pala. Kasi grabe naman yung comment, kakaiba ang mga nagagawa. Ano na ba? Grabe talaga minsan talaga yung mga commenters natin. Iba din talaga imagination. Good afternoon po. Maraming salamat po sa Bacoor TV channel. Salamat din po. Maraming salamat po sa mahal naming kapitan ng Ligaswan at sa mga konseho. Shout out po sa akin mga apo. Nagpa-shoutout lang pala siya. Oo. Si Jace, si Jassy, si Josh. Mabuhay po kayo. Sige po. Mabuhay din po kayo hanggat gusto ninyo. Ayan. From there, kasi Kap, napakalaga natin sa health services, yung medicine, isa yun sa mga vital areas natin talaga. Sapat ba, Kap, yung funds ninyo? Sa ngayon po, sumasapat naman po. Hindi talagang kahit po kukulangin, kung halimbawa po, nagagawa naman po ng paraan. And kasama po rin yan, pati yung mga pre-vaccine na ibinibigay po natin, nakasuporta rin po tayo dyan. And yun po, nagtayo rin po tayo ng ang ating pong pamunuan ng Ligaswan ng yung pong gym. Para ho sa mga senior citizen natin, may mga equipment po tayo doon. Yan, kaya malaking bagay rin po na nakatutulong tayo doon sa mga kabataan natin na kailangan po ng hindi man po makapag-exercise sa gusto nilang oras. Dito po, pupunta lang po sila ng barangay, pwede rin po nilang gawin. May sariling gym ang barangay. Opo. Tuwing kailan po yan bukas, Kap? Everyday po yan, from 8 to 10 ng gabi po. 8 to 10. Ayan po ha. 8 ng umaga. 8 ng umaga hanggang 10 po ng gabi. Opo. Baka mami sabihin kasi nila hanggang 8 ng umaga hanggang 10 lang din ng umaga. Hindi po 8 to 10 yan. Sa mga nagdanais at interesado po, ayan, available ang inyong barangay at meron pong gym. Magpalakas po kayo dyan. Opo. Yes, kung ayaw nyo pong uminom ng gamot at maging ka-maintenance, kasama ng mga kabarkada natin sa mga maintenance dyan, ay siguraduhin po natin that we are well enough at talagang makita natin. Kap, malaman lang din natin, from the perspective ng ating mga services sa health, nabanggit kasi ninyo, pag kinukulang ng budget, hinahanapan ng paraan. Madalas kasi ganun ang sinasabi ng mga kapitan natin. Tanong ko lang, pasensya na ho kayo ang nasaktuhan ng aking curious question. At ano po ba talagang ginagawa niyong paraan? Paano ba natin nagagawa ng paraan? Yun po yung SOP na tinatawag, yung po sa budget po ng sariling kapitan, yung pong sa sariling bulsa. Ayun na ho. Tawagin po namin. Opo. Grabe naman pala ang yung procedure nila, lagi. Pagka kinapos po, syempre, hindi po maaaring hindi kayo magbibigay po ng para ho lang may sustain natin, matulungan din po yung ating Ba't hindi po bulsa na lang ni SK yung butasin natin? Ba't bulsa ni Kap? Hindi naman po. Si SK naman po, may sarili naman din po siyang may sarili pondo. din siyang butasan ng bulsa. Kaya hindi naman po natin talaga masasabi na hindi siya tumutulong kasi pati po yung mga school supplies, isa rin po siya sa nakakatuwang natin na matulungan din po ating mga mag-aaral. Ay, oo. Kailan kaya Very supportive din naman po siya. Opo, yan ang mahalaga sa atin. Napaparamdam pa rin po natin kahit sa sariling pagkakakayanan na at sariling bulsa na nanggagaling ang pondo para lang maipagpatuloy ang project. Abay, wala tayong magagawa. Sikap talaga eh. Yun, tandaan nyo na po mga Bacoorenyo ha. Yun po ang SOP sa Bacoor. Pag kulang ang budget, Si Kapitan. Budget na po ni Kap. Opo, at budget na po ng pamalengke nila yung ginagalaw ninyo. So,
Kaya pag nakita niyo galit ang misis ni Cap, nagalaw yung budget. Oo, para sa bahay. At di ba? Yun ang SOP, sariling pera ni Cap ang meron tayo. Sariling out ng pera. Yun pala ang SOP talaga sa atin. Sa comment section, grabe po, inuulan naman tayo dito. Yan ang aming 24/7 action man, Barangay Cap, George Toto Medina. Madaling kausap, madaling lapitan, mahirap hanapin. Hindi pala mahirap hanapin. Madaling kausap, madaling lapitan, matalino at pogi pa. Para manghihingi ito ng 50 pesos mamaya. Si Nora Medina Poblacion. Ayan. Ipapablatter ka na po namin sa barangay. Hindi ka makalapit kay Cap. Hindi po ha. Congrats po, mahal namin kapitan mula sa pamunuan ng Ligas 1. Mula po kay Ferdinand Lopez. Proud kapitan namin. Si Cap talaga yung proud sa inyo, no? Oo, sila ay proud kay Cap. Cap George Medina. Sabi po ni EJ Gomial. Salute po Cap George and Council. Galing po kay Juliet Salapar. 24/7 po ang kapitan ng Ligas 1. Ang laki ng pagbabago ng Ligas 1. Grabe. Salamat. Yun ang maganda at napaka-positibo na organic comment yun, ano? 'Di ba? Pag nakita mo yung komento ng tao, change has come. We have been able to receive the services ng barangay mula po sa serbisyo ninyo. Iba yung feeling ng ganun. Iba yung pakiramdam na, naramdaman na ng tao yung tamang pamamalakad. Masarap po talaga pag nakakatulong. Iba ho ang pakiramdam. At napakasarap naman talaga bilang mamamayan na nasa tamang tao tayo. 'Di ba? Hindi lang sa pag-ibig yon, pati sa mga leaders natin at ine-elect natin. Pag nasa tamang tao ka, 'di ba, mafe-feel mo talaga na at home and at peace ka dito sa ating pamamalakad at community natin. From there, mamaya po iba nating mga iba nating mga comments, baka kasi kami na lang dito sa comment na mag-usap, di ko na makausap si Cap. Oo. Pag-usapan natin, Cap, pertaining our youth, yung sa usapin ng ating kabataan. Every time, I'm quite sure, Cap, maraming lumalapit, maraming nakikipagdaupang palad sa inyo ng mga kabataan. Every time na nakakausap niyo po sila, ano po yung madalas nilang nababanggit sa inyo na pangarap? At paano niyo po sila natutulungan na maabot yung pangarap nila para sa barangay at para sa sarili nila? Siguro po, pagdating doon sa mga bata, usually yung pong mga pangailangan nila sa eskwela, yan po. Kaya lagi nating ibinibigay yung impormasyon kay SK Chairman Godwin na tulungan natin ang ating mga kabataan. Parang sa gayon, at the same time, matutulungan na rin natin yung magulang na kahit papaano po yung pamimahagi po ng mga school supplies, malilesen na rin po siguro yung gastusin nila. Yes po. And the same time, yun nga po, sa totoo lang, bagamat nauumay na po ang mga tao sa liga, pero isa rin po kasi yan talaga na hindi po natin pwedeng ialis. Lalo na po pagsapit ng bakasyon. Kasi ito lang po yung kanilang magiging libangan. Kaya pag sila po yung humiling, baka pwede naman po magpaliga tayo sa mga bata. Pwede. Ayun po, kaya nag-uusap din po kami ng council at ni SK. Sa ngayon po, may ongoing din pong liga si SK. At the same time, dun po sa ating nasasakupang barangay, yung Coastal Woods. Nag-conduct din po sila. Actually, open lang po nung last Sunday. Ayun, isa rin po sa humihiling yung mga ating mga 13 years old under na yun nga po, gusto nila rin ma-involve sa liga. Siyempre po, ito lang po yung may kukwento siguro ng mga bata pagdating po ng pagbabalik eskwela. Kasi parang talaga, no, pride and honor nila yun na nakasali kami ng liga sa barangay. Pero kasi natin makapanayam din po, Cap, si SK. SK, yan po, coming from your perspective, kamusta naman po ang mga programa sa ating mga kabataan? Paano natin minamanage? Ano po yung mga future na po pwede nating abangan mula sa programa ng SK? Good morning po sa inyo po. Una po, nung pag-upo po natin noong 2023, ang SK Council po ay ginampanan po ang ating tungkulin na kung ano po yung pangangailangan po ng ating mga kabataan po sa ating barangay ng Ligas 1. Unang-una po dyan, yung lalo-lalo na po pagdating po sa mga financial problems sa pag-aaral, no. So, nagtalaga po tayo hanggang 2024 hanggang until now, hanggang 2026 po. Kaya namimigay po tayo ng school supply. So, nadadagdagan po yung budget natin. The more na nadadagdagan din po yung mga community na nakikinabang po doon sa budget natin.
So yun di lang po paligay yung gusto namin mangyari. Then meron din po kami kinakandak every year po. Ito yung mga pamaskong handog po mula sa Sangguniang Kabataan na every year po natin ginagawa po nito. So we target na nung last year ng 2024 is 150. So nung neto pong last ng 2025, namigay po po tayo ng 300 plus or more than 400 na pamaskong handog mula sa Sangguniang Kabataan po. Then, ito po yung mga futures project po namin sa paparating pa po na programs po. Abangan po nila yung Gawad Parangal o sa mga kabataan po natin sa Legaswan na nagkamit ng karangalan po mula sa mga school po. Wow! Abay, gusto ko po yun. Opo, kasi ako din po personally, hindi lamang po sa lungsod ng Bacoor, 'di ba? Sa lungsod sa atin po every now and then nire-recognize natin yung mga gumraduate, yung mga may honors, yung mga board passers natin. Marami na ring cities ang gumagawa niyan, yung Gawad Parangal or yung pagbibigay ng paparangal sa ating mga estudyante. Pero sa barangay at the barangay level, kung meron kayong self-initiated na awards giving body or award ceremony para sa mga estudyante ninyong magagaling at nag-excel sa eskwela, abay, nakakapag-promote at nakaka-boost tayo ng moral na mas mag-aral ng maigi ang mga kabataan kasi may nakakuha tayong perks mula sa ating barangay. 'Di ba? Yun po ang pinakamahalaga sa atin at aabangan po talaga ng mga kabataan yan sa inyong barangay. Hindi lang sa inyong barangay kasi kahit ako, naging interesado ako na, paano nila gagawin? Ano magiging execution nila? At sino-sino ang kanilang magiging recognized members dun sa Gawad Parangal na ito. Salamat po dahil aantabayanan niya ng ating mga kabarangay sa Barangay Legaswan. At ngayon naman po sa comment sections din natin, just for transition, baka hindi na po ka makapagbiro kasi nanonood po si Jesus. Sabi, Jesus Ocampo is watching. So, happy watching po, Jesus. Opo, behave na po ako. baka kung ano pong maano eh. Kasi yun, we love you, Captain. Sabi naman po ni Jesus daw pala, Jesus, opo. Sabi po ni Ma'am Juliet Salapar, sana all may gym ang barangay, sabi ni Aquino. Diba, nakakaingit ho. Kapag ang inyong barangay ay merong sariling gym, tapos sa barangay na kinabibilangan ng ibang nanonood, wala. Sana all talaga. Diba? Ano po ba yung Cap? Cash ninyong binili? Kasama po yan sa natin sa AIV. O diba? So, pinlano po talaga ng council na may tayo po yan para matulungan din po ang ating mga kabarangay. Yes, para doon sa mga gustong magpasarap pero walang budget. Ayan ang barangay. Oho. At para naman sa mga gusto maging healthy pero wala pa ring budget at gusto ng mga gym equipment, yan po pwede ninyong magamit. May nagme-maintain naman nun, Kap, ano? Yes po. Yung ating pong admin. Opo. Sir Deo po. Admin na, gym instructor, gym coach pa, no? Opo, talaga naman. Kap, part ng mga programs na meron po kayo, hindi lang gym. Nabanggit din po sa amin na meron kayong playground. Yes po. Yun po. Ilan po ang playground nyo, Kap? 2 po. Doon po sa area po ng P. Torres Compound, yun po yung isa sa mga active HOA namin. So meron po kami dyan. At ito po dito sa tabi po ng Barangay Hall. Hall 2. Grabe, so yan po, kasama rin po yan sa ating plans and program sa ating pong Barangay Development Fund, Barangay Development Project. Ang ganda. Ang ganda kapag sa barangay mo meron kang ganyan, ano? Kahit pa paano po, isa rin yan sa pwedeng exercise po ng mga bata. Lalo na po yung mga medyo obese, pwede po nilang gamitin yan. Kasi ako din personally, iba ang memory ko sa playground eh. Sa swing, 'di ba? Sa seesaw, sa slide, tapos may makakaaway ka. No, bata ka pa kasi noon eh. Hindi mo pa alam kung ano bang problema mo, ano gusto mo mangyari eh. Pero ayan, iba yung memory noon. Tapos hindi siya nagiging pinopromote natin na imbes na mag-cellphone lang sa bahay, mag-tablet. Yes po, tama po. 'Di ba? Lumabas kayo, maraming bata doon. Mag-amoy araw kayo. 'Di ba? Yes. Pagalitan kayo ng magulang ninyo na amoy pawis kayo. But physically, nakapag-exercise, nakapag-workout at nag-enjoy kayo. Para hindi laging gadget po ang hawak. Opo. Malibang po sila sa talagang exercise o libangan. Oho. Parte po ng inyong mga programa, pangkalusugan at syempre para sa nutrisyon natin. Meron din po kayo for the LGBT, may Miss Gay din po kayo last Yes po. fiesta. Last po, May 9, yun, nagsagawa po tayo ng Miss Gay Legaswan. Kung saan iba-ibang barangay po yung sumali. Ito po ay pagbibigay din ng halaga at respeto po dito sa ating mga LGBTQ+. Grabe. Opo.
At least po, no, merong platform para sa mga LGBTQ IA+++ Pro Max natin na mga kasama dito sa lungsod po ng Bacoor para at least na ipopromote pa rin po yung inyong pagkakataon na may mga advokasya din po kayo. Also, nagkaroon din po kayo ng mga cooking show events. Yes po, cooking show, yan po. As part po yan ng ating BAUSI para sa ating Violence Against Women and Children. Part po yan ng BAU, program po na project na kung saan yun po, matulungan din natin yung mga parents natin na makapag-share po ng kanilang mga best na putahe para po sa kanilang mga mahal sa buhay at lalo na po sa mga bata. Yung magkano mga po ang papremyo? Around 10K po. Talaga po? 10K? Then, sumunod pa parang 7 and 5. naman. Yes po. At saka, yun po, katulad po ng Zumba. Yan, meron din po tayong mga Zumba every Thursday and Tuesday. Libre po yan na ang ating pong mga Zumba ladies po ang mga kasama dyan. Kasama po sila. Ang dami ng mga activities na meron tayo galing sa ating barangay. Kayo po ba nag-Zumba pa? Minsan po minsan kasi yan po, minsan nandiyan kami. Ayan pang litrato. Pag Women's Month po, parati po tayo nandiyan. Kaya lang po, minsan di na po kinakaya ng panahon ng oras Kaya hindi po tayo maka-join agad-agad. Abay, kita nyo naman po, even during Women's Month, ang kapitan natin naka-violet at nagpa-participate din talaga sa ating Zumba. Mahalaga po siyempre yung bigyan din natin ng kahalagaan ng araw ng kababaihan. Tunay po. Si SK po kaya, makikita natin mag-Zumba? Sabi ni SK, parang pinapahamak ako ng show na ito. Antabayanan nyo daw po. Tuwing kailan po ang schedule niyo ng Zumba? Tuesday and Thursday po. Thursday. Antabayanan nyo daw po. Hanggang 7 ng gabi po. 6 to 7. Antabayanan nyo daw po tomorrow, Thursday, 6 to 7. SK, Godwin. Kasama daw po sa Zumba yan. Sabi nila. Ayan, katulad po ng ALS, kasama rin po yan sa ating mga programa na tayo po ay kasama ang ating BCPC co-chairman na kung saan yun po, patuloy po tayong sumusuporta dun sa mga out of school youth natin. Ayun. Na makapagtapos po kahit na sila may mga pamilya na. May masipag po tayong guru dyan, si Sir Tom ng Ligastor Elementary School na lagi po rin nakaalalay sa amin pagdating po dyan. Yun ang mahalaga sa atin. We have ample opportunities para sa iba't ibang aspeto at sektor ng ating pamumuhay sa Ligaswan. Nabalitaan din namin, Cap, that you have established with you a drum and bugle. Yes po. Ano po ang pangalan ng inyong drum and bugle, Cap? Isinama po namin ito sa pangalang League as One. Kung babasahin po ninyo is League as One. So, ibig sabihin po, yung pang aming pagsasama-sama ay talagang kumbaga napatunayan po namin yan lalo po na itayo natin itong Drum and Bugle Corps. Kung saan lahat po halos ng ating mga miyembro dyan, sila po ay nasa 64 members na po. 64? Yes po. Yan po yung mga kabataan po ng ating Barangay Ligaswan. Kita nyo na kung ayaw ninyo magliga at ayaw ninyo sa basketball, ayan yan po. Sa totoo lang po, isa po yan sa in-encourage natin yung ating mga kabataan na kung maaari, pwede po silang mag-join. Sa ngayon po, sa tulong po ng ating mahal na Mayor Strike Revilla, siya rin po talaga ang nag-pursue na magkaroon po ang bawat barangay talaga. Dahil nga po sa ating kumbaga titulo na Marching Band of the Philippines ang Bacoor. So, yun po, gusto naming matulungan din si Mayor at the same time yung po mga bata. Bagamat mabigat po kasi yung instrumento, mahalaga. Yung halaga po kasi medyo mabigat. Sa awa naman po ng Diyos na pag nagagawa ng paraan dahil may mga kaibigan po na nagdo-donate ng mga instrument. At minsan po nakakautang tayo ng instrumento, pumapayag naman po sila na kahit pa paano mahulug-hulugan. Napakapagbigay din naman po ng tulong pinansyal si Mayor Strike para dun sa mga additional po na katulad pambili po ng mga uniforms. Yes. Yan, pambili po ng mga ibang instrumento po. At syempre po, yung ang ating mga maestro, binibigyan din po natin ng konting pakonsuelo para naman hindi naman sila, syempre bilang
ano lang po yun namin, pasasalamat sa kanila. Yun ang pinakamahalaga po sa atin. Ano? At bakit po, andito na naman po sa studio ang Bea Alonso po ng lungsod ng Bacoor talaga. Oo. Kung may narinig ho kayo sa background, ayun ho ang Bea Alonso ng lungsod ng Bacoor talaga naman. Oo. Wala ho siyang trabaho today, so wala siyang hosting kaya pwede nga siya mag-co-host sa po dito. Pero yun, Cap, napakahalaga po nito at importante na tayo bilang barangay captain, meron tayong opportunity sa iba't ibang sektor ng kabataan. Ayaw mo ng basketball, pwede kang mag-volleyball, pwede kang mag-pickleball, pwede kang tumugtog. 'Di ba? Imbes na ang hinihipak mo vape, 'di ba? Ang ihipan mo na lang trompa, 'di ba? Yes po, tama po. 'Di ba? Yun isa sa mga bagay na magandang realization sa atin 'yan. At dapat sa ating lalo na po sa mga SK challenge din ito na ipagpatuloy. Hindi lang dapat si Cap yung namamayani at namamayagpag sa aspeto ng ating drum and bugle sa pag-handle nito. Kundi mga SK din natin to continue encouraging our youth na at saka maano rin po natin yung kanilang talent pagdating dun sa larangan ng musika. Opo. Marami talaga sa mga taga-Bacoor po ay talented sa aspeto ng music, lalo na si Bea Alonso. Naku ho. Paus-pausan lang ho yan, pero palagpalagan ho yan. Sa ilan mga programa pa natin, Cap, marami sa atin kasi, sa aspeto po ng trabaho, very technical din ang ating mga kabarangay. Cap, may trabaho ka ba dyan? Mabibigyan mo ba kami ng trabaho dyan? Paano nyo kami nare-recommend? Anong opportunities po yung mga naibibigay natin usually, Cap, kapag merong mga nagnanais from Barangay Ligaswan na magkaroon ng trabaho? Actually, yung pong ating Peso Bacoor sa pangunguna po ni Sir Bob De Castro, yan, patuloy po naman silang nagbibigay po ng tulong lalo na po sa ating mga naghahanap talaga ng mga permanenteng trabaho. Kaya malaking tulong po yung Peso Bacoor. Saludo po ako kay Doc Bob dahil napakalaki po ng naiaambag po talaga sa lahat po ng mga nagnanais po na magkaroon ng mga trabaho. At bukod po dyan, kung halimbawa po sa barangay ay may mga pagawain po tayo, yung po mga residente na natin ang kinukuha natin para hindi na rin lumabas pa. At least makatulong din po tayo sa kanila. Then, pagdating na po sa mga kasambahay, yan, isa rin po yan sa mga talagang binibigyan din po natin ng halaga at atensyon dahil na rin po sa utos ng ating mahal na Mayor Strike, yung pong ating mga kasambahay. Isa po kami sa mga unang batch na nag-implement po ng kasambahay na magpatala po sa ating city. Yes, sa ating Peso Bacoor. Sa pangangalaga po at presidente natin, ito pong ating kagawad, si Kagawad Alma ng ating Ecological and Solid Waste co-chairman. Bali, marami na po kami. Ilan na po yung miyembro natin? 100 plus na. Opo. Ang mga nakaregister nating kasambahay. Yes po. Since when po yan? 2024. 2024 po. Nagsimula tayo magpa-register. Opo. At ngayon ay 100 plus, still growing. Opo. Actually, sir, yung po kasing ating kasambahay, nung pa hong panahon ng hindi pa merge, ang Barangay Ligaswan po ay may sarili na pong tala. So, buti po ngayon, nabigyan din po sila ng talagang tawag dito, atensyon. Kaya lalo pong napabuti po at kumbaga nabigyan sila ng mga, kung meron pong mga tulong na naibibigay sa kanila, nabibigyan na po yun sila. Yun nga po ang sinasabi nila. Ngayon, nagkukumahog ang ating mga kasambahay at mga barangay na magpa-register. Tama po. Kasi may mga ayuda po, Bali po si Cap po kasi pagdating po kasi ng December, priority niya po ang mga kasambahay niya. Wow! Yan. Salamat po dun, Cap. Kasi yung level ng prioritization, pag naipapakita at napaparamdam natin na kasi madalas yung mga kasambahay lagi nasa gilid lang. Sila yung parang nasa sideline lang yung gilid lang ng istorya ng isang pamilya. Nalilimutan, nakakaligtaan. Pero ang laki ng tulong kasi nila talaga sa community. Lalo na po, sir, sa protection. Opo. Kasi alam naman po natin na may mga, hindi mo natin nilalahat, pero minsan may mga amo po na masyadong sobra din naman talaga. Naabuso po yung ating mga kasambahay. Kaya malaking bagay po na kung may magkakaroon sila ng problema, anytime pwede po silang dumulog sa barangay o tumawag kung kailangan po nila ng tulong. Tama. Opo. Yun ang
maraming salamat doon, Kap. Nabibigyang atensyon at galing mismo sa kagawad ninyo na talagang mayroong special part sa puso ninyo ang mga kasambahay natin upang mabigyan sila ng pagkakataon na ma-recognize, matulungan, masuportahan sa kanilang mga pangangailangan. Even sa comment section natin, sabi po ni Mary Grace Ocampo, laging maaasahan, lalo na sa mga sakuna, siya ang napakabuting kapitan na good job at sa mga council po at mga tanod. Shout out to our Cap, sabi naman po ni Seta Phil, di ba nilalagay ito sa mukha? Ang ganda naman pong pangalan niyo, ma'am. Si Ma'am Seta. Okay din. Sa bagong Ligas 1, oras-oras na ang ronda ng mga barangay tanod. Sabi po ni Hansel Gregorio, kapitan ko yan, hindi ko po inagaw. Sa inyo po yan. Sige po. The best na kapitan yan. Sabi po ni Sales Sales Leader. Ano ba? Ito, okay. Pinsan ko yan. Sabi naman, hindi ko rin po inagaw na pinsan, pero okay din po. Oo. Sana po maging kamag-anak niya po ako. Parang... very galante si Kape. Sabi po, pinsan ko yan, sabi ni Elmer Gayamo Monzon. Shout out po sa aming masisipag at maasahan na babait na Kapitan George Toto Medina. Hindi pwede ang tatamad-tamad sa opisyal ng Barangay Ligas 1. Grabe ang bigat ng salitang yun. Hindi pwede ang tatamad-tamad sa opisyal ng Barangay Ligas 1. Lahat sila masipag at nagkakasundo. Mabuhay kayo. So pag may hindi kasundo, sa ibang barangay kayo. Hindi naman po. Ang galing. 'Di ba? Sa comment talaga nakikita natin, pag need ng ambulance, ang bilis ng aksyon kahit anong oras pa 'yan. Abay, 'di ba? Yung mga ganong klase ng bagay, it's very simple. It's basic. Totoo naman po sa mga Bacoorenya po natin na very mataas ang standards. Yes, basic necessities po natin yan. Sasabihin natin, taxpayer kami. Nagbabayad kami ng tax. Pinili namin kayo. Dapat talagang pagsilbihan nyo kami. Yes, tinatanggap naman po natin na basic needs at basic necessity dapat yung pagpaninilbihan. Pero sa mga challenges po na hinaharap ng isang barangay, marapat lamang din naman po na i-appraise at i-appreciate natin kung ano yung mga effort na ginagawa nila to make sure na nagagawa ng paraan ang ating mga problema at nabibigyang solusyon ng ating mga pangangailangan. Pero Kap, to be honest, may pagkakataon po ba na nasabi nyo sa sarili nyo na buti na lang naging barangay captain ako ngayon? Or may times din ba na sana naging private individual na lang ako? Hindi po Parang sa akin yung pong nangyayari, parang sinasabi ko sa sarili ko na ito po siguro yung gusto ng Panginoon. Mm-hmm. Kung ano mo po ang maging resulta, alam ko na hindi naman tayo pababayaan. Kumbaga, hindi ko na rin po, iniisip ko na lang po siguro kung maging privado man, dumating ako sa time na yon. Siguro pag natapos na po lahat ng bitiin namin sa barangay, yung pong makapagsilbi ng maayos at makita ang barangay po ay kumpleto. Na yung pong ang susunod ipagpapatuloy po nila kung ano po yung nasimulan natin. Hindi man po siguro makuha o ano man yung nangyayari ngayon. Sa amin mahalaga na yung pong panahon namin ay talagang nakapagsilbi po ang buong council ng naayon po sa kagustuhan namin at sa pagmamahal po sa aming kabarangay ng Ligas 1. That's one thing for sure that is necessary. Alam mo yun, very open ka, Kap, sa vision na one day, ita-turn over ko din to somebody else at ang pangarap ko, pag tinurn over ko to, uupo na lang siya. Pagpapatuloy niya na lang. O kung better, i-improve at mas pagandahin pa niya. Tama po. Napakagandang ganung mithiin natin sa barangay na maibigay natin all-in-one ang ating package at services. Pag-usapan natin, Kap, ang usapin ng kalinisan. Sa totoo lang po, ano po ba ang mas mahirap ayusin? Ang sistema ng basura o disiplina ng tao, Kap? Siyempre po disiplina. Kasi kung hindi nyo po madidisiplina, lahat ng gusto nyo na mangyari, hindi ho natin makakamit yan Kaya ganun pa man at siyempre alam nyo naman po ang tao. Hindi po lahat kaya nating mapasunod agad-agad. Pero hindi po kami nagsasawa dahil sa tulong po ng ating council, nagtutulong-tulong po kami na lalo na po sa pagdating ng basura. Kasi dyan po tayo unang-unang nakilala. Dahil po nung ako tayo ay kagawad pa, talagang tinutukan po natin yung environment na magkaroon po kami ng sapat na tapunan ng basura noon. Dahil po nung araw, wala po kaming talagang sapat na lagayan po yung pick-up point na kung saan po dadalhin at saan po pipick upin ng ating sendro noon. So sa madalit sabi po, naisa katuparan po natin yun na magkaroon po kami ng pick-up point o MRF at MRF po.
Yun So ang ngayon po, mahalaga. sa ngayon po, bali since na si dating Ligasto po ating na merge, bali ang pick-up point po natin ay dalawa. Parehas po nating inactive, pati po yung ating MRF. At lalo po nating ina-upgrade pa para lalo pong ibang maganda at malinis pong tingnan at kaya-aya po sa paningin ng tao. So how do we respond, Cap, doon sa ating mga naging changes sa garbage collection, sa waste collection natin, waste management ng city level? Ano po ngayon ang ginagawa ninyong paraan sa pangongolekta ng basura sa bahay-bahay? So, isa rin po siguro yung naglagay kami una ng mga garbage collectors. So, may local pa rin po kayo sa barangay? Yes po. Nagpondo po ang barangay na kung saan nagpagawa po kami ng mga push carts na ibinigay rin po namin doon sa mga garbage collectors. At the same time doon po sa may HOA po namin na isa po yan sa nabigyan namin para kami lang po ang nagme-maintain. So tulong po naman namin doon sa collector kung ano man po yung ibinibigay sa kanya, yung kanya na po yun. Pero pagdating po sa pagpapaayos po o yung pagme-maintain po ng kanilang kariton, kami po ang barangay po ang tumutustos. Grabe, Opo. no? That's a different thing. At may i-share din po sa atin ang ating kagawad. Para dun sa kaalaman lang ng mga tao na naging disiplinado ang mga tao dahil sa kay Cap George, doon po sa pagtapon ng tamang oras sa pagtapon ng basura po namin. Oo, napakahalaga po talaga nun, ano? Kasi, Cap, alam mo, minsan mga problema ng caps natin yan, ano? Pag ang oras ng tapon ng basura ay alas 5 nakaset, minsan alas 6, alas 7, Yes po. meron pang nag-ano. Totoo lang po, yan po kasi talagang isa sa naging problema noon. Yung pagdidisiplina po sa tamang pagtatapon ng basura. Kaya po, ang ginagawa ng ating pamunuan, nagtatalaga po tayo doon ng EcoAid. Naglagay rin po tayo ng EcoAid. At the same time, yung pong mga tanod natin, kagapay po natin yan para sa pagpapaabiso sa mga mamamayan ng Ligas na ganito pong oras sa pagtatapon. At the same time, nung dumating po itong garbage collection natin, yung bago pong pangongolekta, yan, malaking tulong din po ang naibigay nila, lalo na po yung programa po yan ni Mayor Strike. Kasi yung pong mga loob po ng ating mga subdivision, napapasok na po. Kumbaga, hindi na po katulad noon, katulad po may mga ating depressed area, na kung saan wala pong mga proper disposal. Ngayon po may nangongolekta na, kaya nalilesen na po yung mga tinatapon sa mga creek, sa mga ilog po natin o ilat. Kasi gawa nga po ng mga tao, pag alam nilang wala silang ibang magtatapunan, ihagis na lang po na kung saan. Oo. So, ibig kong sabihin dito, parang isa rin po ito sa napakahirap disiplinahin. So, unti-unti naman po na-overcome natin, plus nagpagawa po tayo din ng mga plastic, yung mga, tawag dito, PET bin. Yun po yan, isa po yan sa naging proyekto po ng ating barangay para sa ecological solid waste. Yung pong mga nakokolekta po yan, iniipon po natin at ibinebenta po yan sa junk shop. Opo, may mga trash bin po kami. So ngayon, nung naipagawa po natin yan, through the budget po ng ating, sa pondo po ng ecological, nakapagpagawa po tayo ng 12 piraso. So inilagay po natin to doon sa mga lugar kung saan mas maraming tao at madalas po mga nagtatapon mga. So yung pong nakokolekta, si Kagawad Alma po yung nangangasiwa at ang ating EcoAid, pag naipon po, yan po ay produce ulit ng bago. Ang nangyayari po, yung kinokolekta po dyan na ibebenta po namin, pag naipon po, yung dinadagdag namin sa feeding program. Opo. Galing ano. And recently po, nitong year 2025, yung Barangay Day po natin, isa po kami sa nagawaran sa yun po, nabigyan kami ng award. At the same time, mayroon din pong cash na ibinigay po ang ating mahal na Mayor Strike at si Sir Rolly Bucalan sa tulong po nila. Yung pong napanalunan po natin dyan, idinagdag po natin sa pagpapagawa uliho ng additional na trash bin. Ang galing. Opo. So ngayon, nasa 22 na po yung aming trash bin. Abay, kita nyo na po, di ba? May pera sa basura at yung barangay humanap ng paraan para pagkakitaan yung mga basura po ninyo. At malaking tulong yun. Kaya naman po sa mga kabarangay sa Legaswan, kung magkataon yung mga plastic bottles ninyo, doon nyo na po ilagay at doon nyo na itapon. Part na rin po yan ng income generating project. Grabe no. Abay, napakahalaga po nito. Dahil itong mga usapin na ito, simple, pero sabi nga nila simple pero elepante.
bakit po simple pero elepante? Kasi ang laki ng impact din ito para sa ating community at sa ating barangay. Iba-iba tayo ng diskarte. Halimbawa sa Molino 4, libre ang kanilang barangay ID, barangay certificate. Magdadala ka lang ng plastic bottles. Dito sa barangay natin, libre kang magtatapon ng mga PET bottles at mga plastic bottles mo. And then later on, magde-generate ito at makakatulong ka makapag-provide, makapag-extend sa ating mga feeding programs at programa ng ating barangay. Salamat po doon. Si SK po, may project din sila, yung pag nagbigay ka po ng PET, may kapalit po itong libreng printing po sa mga estudyante naman. Tunay. Ang galing Abay, napaka-diskarte po nun. Makakakolekta ka talaga doon ng plastic bottles mo. From there, imaginein mo, di ba? Sino naman ang tindahan na magbebenta ng, di ba, para makapag-print ka? Usually, ang mahal na ng printing ngayon. Tapos ikaw, plastic bottle lang. Pwede ka na. Diba? Why not? Let's make it a habit na yung mga serbisyo din natin, yun ang kapalit. Diba? Para nakakatulong tayo sa environment natin. Yes, But po. aside from this, Cap, sabi nga sa comment section, the best kapitan yan, pati mga kagawad, madaling lapitan. From SFI, Michelle Garland. Sabi pa po ni Ma'am Telma, ito mabigat-bigat to ha. Sabi ni Ma'am Telma Pabiana, sino po si Ma'am Telma? Kilala niyo po si Ma'am Telma? Okay. Asawa po ng aming asawa po ng deputy, oo. Kaya sabi ni Ma'am Telma, kaya need pa namin tumakbo si Cap George sa susunod na eleksyon para matuloy pa ang lahat ng magagandang proyekto at para sa patuloy na pag-unlad ng Barangay Ligas 1. Kulang ang termino kapag mahusay at masipag ang kapitan at ang konseho. Tunay naman po talaga. Alam niyo po, nakakabitin sa isang community member na, uy, tapos na yung term na yun na yun. Baka pwede i-extend nyo pa kasi iba po ang level talaga, lalo pagdating sa usapin ng environment. At yun ang natutukan natin. Yes po. Tulad niya, may weekly cleanup drive po natin. Weekly din po ang cleanup drive ninyo, Kap. Kayo po, di ba kayo ay nasa river area din? Tama po, malapit ang Ligas. Kayo po ba ay nakakapag-conduct pa rin ng pag-monitor at paglilinis? Opo. Buong council po. May kanya-kanya po kaming date or araw po ng paglilinis. Kasi lahat po ng ating barangay staff, council, lahat po ng ang kasama sa barangay, 4Ps, ini-involve po natin sa gawain po ng cleanup drive. Pati po yung ating mga barangay tanod, justices, buong council po may sarili pong araw, ang ating mga SK, mga 4Ps member, yan po. At talagang nire-required po natin sila na mag-join po lagi sa mga lingguan paglilinis po ng ating barangay. It's very vital. At syempre po, sa mga nagtatanong dyan, hindi ba kasi basic naman talaga yan, nalilinisin talaga nila yung community? Yes, that's part of their mandate. Pero, hindi naman po parte ng mandato nila na linisin yung kalat at waste ninyo. Kaya naman po sa mga Bacooreno, lalo na po sa mga kabarangay natin dyan, siguraduhin po natin na tayo din mismo, alam natin sa sarili, paano mag-iimis ang sarili nating kalat. Nang sa ganun, yung trabaho ni Cap, hindi na pang ganyan, pang cleanup drive, weekly cleanup drive, kundi makakapag-isip pa ng mga bagong initiatives ang ating kapitan. Kasi madalas, ang mga kapitan natin, sa ganyan, ginagawa. Tapos sasabihin nila, hindi namin nararamdaman si Cap o kaya lagi na lang cleanup drive ang meron tayo. Paano ba naman? Tapon kayo ng tapon. Kung iniiwasan niyo yung pagtatapon, di sana iba na rin yung programa na meron sa ating barangay. Yes po. Siguro, pwede ma-divert sa ibang programa yung pondo po doon, diba? Sa halip na doon po magagamit. Yan, katulad po sa mga yung ICC po, kasama rin tayo dyan. Yan ang lagi po nating kasama din dyan ng buong council, yung International Coastal Cleanup po. Talagang hindi po pwedeng hindi tayo para humakita ng taong bayan o ng mamamayan ng Ligas na hindi lang po dapat sila ang gumagalaw, kundi maging ehemplo po ang barangay pagdating po sa mga ganong proyekto at gawain. Sa usapin naman, Cap, ng kahandaan pagdating sa sakuna, gaano na po ba kahanda ang Barangay Ligas 1 pag po sa panahon ng disaster, wag naman sana, at apektado ang Ligas? Ano po yung mga usual protocols niyo? May evacuation center na po ba kayo? Invested po ba kayo sa equipment natin for disaster preparedness? Yes po. Sa ngayon po, meron lang po kaming 3 evacuation area. 3? Hindi naman po ito sabihin nating talagang evacuation area na
Kasi ano lang po kami sa school natin. Apo. Yung pong Legasur Elementary School. Kaya pasasalamat din namin po sa mga punong guro at mga teacher na pag nagdadala po kami ng mga ng mga evacuees ay tinatanggap naman po ng maayos. Plus dito po sa lugar po ng Coastal Wood, yan kasama po yung ating nakikiusap din po tayo sa presidente po roon ng HOA na temporarily doon po madala yung ibang evacuees natin dahil nga po sa lagpas leeg na po yung tubig sa mga lugar na yon na kung saan sila ating nililipat. And then ito pong Aglipayan Church na malapit po sa amin, ito po ay along proper road po. So marami rin po tayong nadadala doon. And then pagdating na po sa mga equipment natin, yan, nakatuon at kasama natin si Kagawad Manny, siya po yung ating disaster officer, co-chairman. Halos naman po lahat ng equipment ay masasabi ko pong kompleto na kami. Yun, no? Yung pong grass cutter, bangka po, life jackets, lahat po siguro halos andyan na. And yun po, may mga chainsaw kami nakalaan, meron po kami mga bangka po na rescue boats. Ilan po yung rescue boat natin? 4 na po yung na-provide natin. Yung pang misting machine natin, yan, nung nakakuha po tayo nanalo po tayo sa health services. Opo. Ipinambili po ng mga gamit po doon sa yung pong pang misting and para sa dengue naman po. Ayan. At yun po, yung iba pong gamit natin, katulad doon ng mga, ang tawag dito, mga fire extinguishers. Since 2023 po, nag-start na po ang barangay natin dyan na naglagay po doon sa mga hindi po kayang abutin ni BFP o ng ating mga bumbero. Naglagay po tayo ng cabinets na mayroon pong fire extinguishers sa loob. So sa bawat iskinita po na hindi po kayang abutin ng ating bumbero, kahit pa paano may pang-suppress tayo dun sa mga posible na basic natin na Kaya sa awa naman po ng Diyos, sa nakalipas po na sa mahaba na po siguro panahon ng Ligas 1, matagal-tagal pong hindi kami na-involved doon sa mga sunog po na malawakang sunog. At wag na husana talaga. Tama po. Kasi unang-una, napakalaking perwisyo po sa mga kabahay at pamilya. Kaya kahit pa paano po makatulong yung mga nilagay namin para sa extinguisher. Ngayon po, nasa ilang piraso na yan, Kagawad? Ali po, nasa abot 30 fire extinguishers na po kami sa lahat ng mga compounds. Yung pong mga areas na hindi kayang pasukin ng mga bumbero, yung po yung nagiging frontline namin pagdating sa sunog. Actually po, nagkaroon na po kami ng insidente na nag-start po yung sunog. Pero po dahil po sa tulong ng mga fire extinguisher, bago po dumating si BFP natin, nasugpo na po namin yung apoy. That's important, that's vital. Importante din na alam ng tao paano gamitin at saan, kailan dapat gamitin ang ating mga fire extinguishers. Yes po, nagko-conduct naman po kami ng fire drill doon sa Tsaka bago po kami magkabit ng mga fire extinguisher, binibriefing na po namin yung tao kung paano po yun gagamitin, tsaka kung paano po bubuksan in case na emergency. Alam na po nila kung ano po yung gagawin sa bawat area. Salamat po doon kasi it assures us na ang community members ng Ligas 1 ay talagang handa lalo sa aspeto ng pagsugpo ng apoy, lalo yung maliliit pa pagdating sa ating paggamit ng fire extinguishers. Saka lagi pong in-inspect ni Kagawad Manny yung ating fire extinguisher. Kasi po, pag yan po hindi na-inspect, hindi po nagalaw, nag-i-stock po kasi yung niya. Opo. Kaya madalas po niyang in-inspect lahat po ng ating mga Every 6 months po, bawat area, pinapasyalan po namin yung mga fire extinguisher para anytime po na may mangyaring sakuna dun sa area, naka-ready po lahat yung mga gamit po namin. That is very definite. Dapat naka-schedule talaga at regular ang ating inspection tungkol sa ating mga kahit po yung mga disaster preparedness equipment natin, lagi po, even sa office namin, hindi ginagamit. Okay lang na hindi ginagamit. Maganda nga yun eh. Pero i-maintain natin na in good condition at in best condition ang ating mga equipment po. Nagpapasalamat tayo kasi ang barangay po, ang laki ng tulong talaga. Pag hinahanda yung community members, sabi nga po nila, pag sa DRRM, pangarap po namin maging tamad. Pangarap po namin tamarin na, yung wala nang gagawin. Kasi, alam niyo po, na-i-prepare na yung community members. Wala pong problema kung i-issue tayo na tamad pagdating sa disaster preparedness. Kasi isa lang ibig sabihin nun, handa na yung community. Yung trabaho natin, kumbaga, nagampanan na talaga ng ating community members. Meron pa akong isang request kay Kap na pinag-uusapan din namin ngayon. Kasi po, ang Ligas 1 is naiipit ng 2 ilog. So, bali po, meron kaming mga water monitoring system. Isa po sa request ko kay Kap na pinag-uusapan namin is
yung aming mga water level, lalo na po doon sa Zapote River, na magkaroon po kami ng Facebook live monitoring pagdating po ng pagtaas ng tubig. First, kung magkakataon po, kami po ang kauna-unahang barangay na magkakaroon po ng water level monitoring para may share na rin namin sa ibang lugar para in case na panahon ng bagyuhan, alam nila yung nagaganap kung gaano na po kabilis tumaas ang ilaw. Yes, that's definitely a must para sa atin. At maraming salamat po dahil ang barangay mismo ay nagtitake heed doon sa panawagan natin to be better and provide better systems para sa ating mga kapwa Bacooreno. Yes, at hindi lang po barangay ninyo ang makikinabang. The whole city and even yung mga karating na lungsod natin ay makikita din po, okay. So yung nare-report natin na passable, not passable na mga situations at yung mga river natin, hindi lang dams ang mamomonitor natin, pati yung riverways ng Ligas. Yes po. That's a good initiative. At nawa po magkaroon ng katuparan ayan. At syempre, ako din po in prayers. Kasi nanonood po si Jesus nga eh. So talagang, nakikipray din po kami na may isa katuparan yung mga ganyang klase ng initiatives natin sa barangay. Diba? Yun yung mahalaga. Thank you, Kap, kasi iba yung appreciation ninyo sa environment, sa disaster preparedness, sa social. Para naman pong all-in-one yung atin talagang all-encompassing. Part po, balikan ko lang ng bahagya ka pa, kayo daw po ay may community garden. Yes po. Isa rin po sa talagang tinututukan din po natin yung community garden. Actually, tatlo po yan dati. Kaya lang yung pong isa ay sa HOA na po namin pinagkatiwala. So, bali sila na po yon. Ngayon, yung puntong dalawa na to na hinahandle po ng barangay, lahat po naman ng na-harvest natin dyan ay ipinamimigay po natin sa ating mga kabarangay, sa mga senior citizens, sa mga buntis, sa mga bata, kung ano man po yung ma-harvest po dyan. At meron po din po tayo dyan na na-awardan po tayo ng isang composting machine and shredder. Yun po yung ginagamit namin na mag-compose po ng mga waste materials po na tinatapon po sa ating mga pick-up point. So, lahat po yung mga pinagbalatan ng saging, mga leftover na foods, yung pong mga dahon at sanga ng mga puno, yan, doon na po namin dinadala sa ating composting area kung nasaan po yung ating community garden. So, inaano po namin yan at pagka natapos na po yung procedure po ng pagpapagawa ng compost materials, katulad po ng isa po kasi yung yung tinatawag na sash sash furniture yung gawaan kasi may mga kusot po yan na tinatapon, so kami na po ang kumukuha. So para hindi na rin po maging ng ating senro o ng SESD na makadagdag pa sa kanilang hakutin. So yun po yung ginagamit namin at kinocompose po at ginagawa pong lupa o fertilizer po doon sa mga tanim po namin na halaman. Gulay. Kaya yung mga balat ng gulay, yes po, lahat po balat yan. ng mga nabubulok natin, residual waste natin ay po pwede nating mapagpagamitan into such function. Kaya po yung mga kaibigan ninyo, kita niyo po yung may mga tanim po tayong mga prutas at gulay. Grabe. Yan po, pinamamahagi rin po natin sa ating mga kabarangay. O para ng community ninyo, ang dami niyo pong saging talaga, kaya niyo magbenta ng banana cue for gawing business yan. Pero libre po yan, Kap. Yes po. Ay, napakahalaga po nito. Kasi lalo na sa mga naghahanap ng saging dyan. May mga lahing tayo. Yan, mga saging. Pero, di ba, kaya sa may mga friends dyan na nabubulok, idala nyo na po dun sa composting area natin sa Ligas 1. Ipa-recycle na, gawin nyo na pong isama nyo sa kusot ang ating mga dyan. Yes po, Kagawad. Bali, magdadagdag lang din po ako dun sa composting machine po namin. Mamahagi din po kami kung ano na po yung natapos dun sa composting machine namin. Namimigay po kami sa lahat ng community namin na may mga garden din po. Ay, yung garden soil po na nagawa na namin. Kahit ako po gagawin ko yan para at least, di ba, ma-encourage din natin yung community members kasi hindi lang urban gardening ang meron tayo. Pati ngayon yung mga gardenings natin na vertical. Di ba? Importante, vertical gardening. At mahalaga ang partisipasyon ng ating barangay. Lalo na yung mga lupang pampataba natin ay maibabalik din natin sa community, di ba? Tsaka isa rin po, gusto rin po namin din ma-involve ang community na matuto po rin silang mag background gardening
backyard gardening. Opo. Para nasa kayo kahit paano po makasustain din po yung kung may mga gulay silang mga tanim. Yes. May mga seeds naman pong ipinamimigay po ang ating City Agriculture. Aside po doon sa amin na namimigay din po kami. Kasi may mga purchase din kayo, Kap? Opo. May mga katulad yung mga upo namin, patola, may mga punlana po kami na ipinamamahagi po sa tao. Grabe, no? Iba talaga yung pagpamamalakad ninyo. Gusto ko po yung level ng pagtingin ninyo kung paano natin pamamahalaan ang ating community members pagdating sa, kaya na to ng barangay. Ibigay na to sa community for the community members na ito. Diba? Ang laking perks nun. Diba? Baka sa Ligaswan may pinakamaraming gardeners, mga plantito at plantita. At malaking tipid yun. Lalo kapag tumataas na rin po ang bilihin natin kahit ang gulay. Kaya naman po, imbis na lagi kayong nakamalunggay dyan at para kayong lagi nagpapadede ng anak, may iba-iba kayong options na mga gulay na pwede nating mabigyan ng pansin. Kaya po nagpapasalamat din po kami doon po sa ating mga may-ari po ng mga bakanteng lote na pinagamit po sa amin kahit pansamantala. Napakalaking bagay po, tulong. Lalo na po kung yan po ay nakatenga lang at hindi po nagagamit, sayang. At the same time po, maiwasan din po yung mga illegal dumping. Opo. Kasi yun po isa sa mga problema natin. Pag bakanteng lote, normally yan po kasi ang kadalasan tinatapunan ng basura. Correct. So kung mayroon po tayong garden doon at natataniman po ng mga halamang gulay, nababawasan at naiiwasan po yung mga ganong klase ng pangyayari. At least, no, talagang nagagawa natin ng paraan na ang mga lupa natin at kalupaan sa ating barangay na nagkakaroon ng function. At salamat po sa mga nagpapahiram ng ating mga lupa. Hindi naman po kami mananakop. Hindi naman po kami... Yes po. Opo. Kasi nanakop ng lupa. Hindi naman po. And at least advantage yun kasi tumataba din po at nagiging nutritious ang inyong lupa. Tikman nyo po. Hindi po yung lupa, yung gulay. Opo, baka mamaya sabihin, tikman nyo po yung lupa. Hindi, tumataba, gumaganda lang, nagiging nutritious ang ating kung ano talaga natututunan ko dito sa What's Cup. Salamat kasi Kap, ganun natin tignan yung ating mga community members. Part ng ating usapin po at part ng concern ng community members natin lagi, Kap, yung security level. Gaano po ba ka-safe sa Ligaswan? Opo. Paano ba natin masasabi na Ligaswan is very safe sa aspeto ng security, peace and order natin? Sa ngayon naman po, masasabi ko na safe po ang barangay natin. Unlike to other barangay. Po. Hindi ko naman po kino-compare pero masasabi ko po yon dahil sa nakikita ko po na at ginagawa po ng ating Committee on Peace and Order, kasama po ang buong council, ang inyong pong lingkod, at ang buong pwersa po ng ating mga tanod, na kahit po araw, may tanod po kami naka-duty, hindi lang po ganun karami kasi ang mas usually po ang mga insidente po nangyayari kadalasan sa gabi o madaling araw. Kaya ang tanod po namin since noon, ang tanod po 3 lang at isang beses lang po na-duty sa loob ng isang linggo. Ngayon po marami na. Ang na-duty po na tanod halos 8 kada gabi. At from time to time po patuloy po yung rubing nila. Hanggang po dito sa part po ng Bacoor Boulevard, meron po kasi tayo diyang nasasakupan na katulad po nung tinatawag na Sitio Ilat. Opo. Kasama po yan. At yun po, madalas po ang ikot na po ngayon ng tanod natin. Tsaka 2 beses na po silang na-duty kada linggo. So nadagdagan po yung puwersa, nadagdagan po yung oras ng kanilang pag-iikot. At ngayon nga po, mayroon pa ho kaming ipatatayo na 2 barangay outpost sa doon po sa bawat dulo po ng aming nasasakupan. And then yung pong pag-iikot naman ng tanod, ayan, dala po nila yung mga service ng barangay, nag-iikot po sila. So malaking bagay din po isa pa, yung pong nagkaroon po ng bayanihan. Yes. Patrol. Opo. Tunay naman talaga yun, Kap. Aside po doon sa nightly routine po ng ating mga tanod, nakakaagapay din po natin itong bayanihan patrol. Kaya salamat din po kay Mayor Strike at kay Hepe, kay Colonel Disamito dahil po sa programa nila. Malaking naitutulong po lalo na po sa kaayusan at katahimikan po ng ating mga nasasakupan. Yes. At siguro po masasabi ko yon dahil nga sa ito pong nakikita namin
talaga pong malaki po ang impact at pagbabago sa aming lugar. Part of this, Cap, sa pagsasecure natin, naligtas ang ating community at ang ating nasasakupan, kayo po ba ay merong CCTVs na nakamonitor? Yes, opo. Totoo po yan. Kasi nung nagsimula po kami noon na maglagay ng CCTV since 2020, nag-start po kami niya. 2021, sorry. Pero by that time, meron na po kami mga ilan-ilan. Siguro mga 6 na cameras lang po. And sadly, yun po yung mga sabi natin mga analog type. Pero now, pagpasok po ng taon ng 2021, na-upgrade na po namin yung mga CCTV namin. At nung nag-merge na po si Ligas 1 and 2, meron na po kami ngayon 58 CCTV cameras po. Opo. Kaya isa rin po ito sa tinututukan po ng council during the meeting na taon-taon po naglalaan po kami ng budget para lalo pong madagdagan po yung mga CCTV natin. At the same time po yung seguridad po ng ating mamamayan ng Ligas ay maramdaman nila na talagang binibigyan po natin ng halaga yung peace and order. Tunay ka. At marami na pong insidente talaga ho. Ang CCTV po ang nagiging basihan namin. Kung ano po ang tunay nangyari, kung lalo na po sa mga aksidente, kung sino po ba talaga ang may kasalanan. So marami pong pangyayari at nahuhuli na namin yung mga petty crimes kadalasan na nangyayari. Marami na pong insidente. So masasabi ko po na safe dahil po sa aside po dun sa mga barangay tanod visibilities, ito pong CCTV natin na talagang nakakatulong po sa pang-araw-araw namin. Yes. We also have Kagawad with us to share something. Idadagdag ko, Kap, yung public address na inilagay ng barangay. Nakakatulong to sa pag-a-announce ng mga ordinansa tuwing alas 10:10 ng gabi. Ina-announce doon ang mga ordinansa na pinatutupad ng City of Bacoor at ng barangay. So, ibig sabihin dun po sa public address, talaga meron naka-record? Yes po. Tsaka yung siren? Yes po. Grabe para naman. hudyat po kung alas 10 na po siya. Gano'n. At yung mga minor natin dapat magsipasok sa kanilang tahanan. At saka during alam mo, may mga sakuna. Opo. Tama po yung sinabi ni Kagawad Relly na madali na po kaming makapagbato ng mga impormasyon kung paparating si Bagyo, kung ano pong nangyayari, ano po ba itong mga programa po ng barangay na pwede po nilang puntahan. Halimbawa po. Yes. At dyan din pwede kayo mag-shout out. So wag kayo sa comment section magpa-shout out. Doon kayo sa public address. Hindi. Sabi sa barangay na po. Pa-shout out naman ho. Doon sa public address ninyo. Wag naman ho. Sobra naman ho kayo para mag-shout out doon sa Pero kaya katulad po sa ating mga school, yung ating Ligas 2 Elementary School, may mga CCTVs po tayo nilagay dyan at the same time yung pong public address. At may tanod po tayo rin na nakatalaga doon, kasama andun po yung ating outpost. So madali po kaming nakakapag-monitor kung ano po yung mga nangyayari. Opo, napakahalaga kasi Kap, lalo sa mga schools natin, yung mga bata lalabas ng eskwelahan, papasok ng eskwelahan, minsan walang kasamang magulang Kaya napaka-delikado para sa kanila. Ayan, kasama rin po siguro Sir yung ating purchase of radios, yung pong ginagamit namin ngayon. Napakalaking tulong po sa amin sa pagresponde, sa madaling tugon kung ano po yung pangangailangan at madali po kaming makapag-communicate bawat isa. Kasi halos po lahat ng council may radyo po na kung saan kung may mga importante po kaming mga activity o kaya may mga insidente po na nangyayari, madali po kami nakakapag-usap at madali po kami nakakapag-response. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Yes, Kagawad, meron pa pong additional. Tsaka itong darating na pasukan ay may mga tanod tayong naka-deploy sa mga malapit sa mga eskwelahan tuwing sa umaga yung madilim-dilim pa at para mabantayan ng ating mga mag-aaral. Ayun. Mahalaga din po ito. Salamat din po doon dahil at least merong level ng security yung mga parents natin na okay, may tanod na naka-duty kahit madaling araw. Kasi natatakot yung ibang magulang na totoo po. Baka naman kasi lalakad yung anak ko. Malapit lang ang eskwelahan. Malapit lang din yung bahay namin doon sa eskwelahan. Pero yung kaligtasan ng anak ko, gaano ko nakakasigurado na yung kanyang lalakaran may naka-duty na tanod. May tutulong sa panahon ng sakuna, sa panahon ng emergency, lalo na ngayon. Though sabi nga natin, sa Ligas, hindi masyadong nababalitaan.
na nagte-trending. Baka naman kayo naman ang pataktihin dahil nga hindi Sa nababalitaan ngayon na wala. naman po kung masasabi nilang gano'n andyan po kami. Prepared na kasama sila. po dyan yung mga street lights natin na nakaano. Katulad po itong sa Pote Molino Road, meron tayong solar dyan. Bagamat sabihin natin na hindi po ganong katagal yung kanyang lifespan kasi maaga pong. Ngayon po ay ongoing po yung project ni Mayor Strike na bukod po doon sa solar, ay may additional na po tayong power street lights na kung saan makatutulong po at madagdagan po yung ating mga ilaw sa ating gabi para sa dagdag seguridad at yung medyo mawala rin po yung pangamba ng mga tao. Yun. Sa mga Bacoreño po natin nakikinig at kapanayam natin ngayon, ayan na po, galing na po kay Cap George. Ongoing po ang ginagawang proyekto at activity sa atin for this program ng pagpapaliwanag ng Molino sa Pote Road natin. Yes, Parte nito ang ating ligas. So magkataon po, pakiantabayanan na lang po. Pag lumiwanag na, ibig sabihin, okay na yung project, okay na yung ating activity at okay na yung programa para sa ating lungsod. Kasi naririnig naman po at pinakikinggan naman po tayo ng punong lungsod natin. Nung nakita na maliwanag at maganda naman yung nasa Aguinaldo Highway, let's implement it sa Molino Road. Unti-unti lang po. Hindi naman kasi may limitations din po ang tao namin. Ano kala niyo po sa amin? 100,000 yung aming personnel. Hindi po. Konti lang din po ang aming personnel. Pero alam ko po, sir, Unti-untiin. matatapos na po. Sa tingin ko po, bago mag-start po ang klase, baka i-open na po ng ating engineering sa tulong po ni Engineer Jiki at ni Mayor Strike Revilla. Kita niyo po yun. Sa mga caps na po natin nanggagaling yung updates alam niyo na. Kaya naman sa darating na pasukan, antabayanan po natin ang mga anunsyo at pabatid ni Mayor Strike Revilla tungkol sa ating mga updates sa street lights natin dito sa Molino Zapote Road. Cap, sa usapan ng infrastructure sa proyekto ng Barangay Ligaswan, ano na po yung mga nagawa at na-achieve ninyo as Barangay Captain? Number one, yung karagdagan po ng mga CCTVs na part po ng ating AIP. Sa infrastructure naman po, ongoing po yung ginagawa nating mga pathways, upgrading ng pathways. Kasi nga po, may mga portion pa po kasi dito sa nasasakupan natin, lalo na po doon sa na-merge nating barangay, na wala pa pong silang mga sapat na madadaanan po, na hindi po mapuputikan ng bata, na kahit po umuulan, ay makakaraan at hindi na po magiging abala sa mga parents at mga ating mag-aaral. And aside po doon, meron po tayong natapos na rin na yung pong upgrading din po ng mga drainage canal na mga wala po nung dati, ngayon po meron na. Na hindi na po sumasama yung nilalakaran dun sa kanal na mga tao. Ngayon po may sarili na dinadaanan po yung kanal natin. Sariling daluyan na, Opo. So ngayon, ina-upgrade po natin yung mga natin. Patapos na po yung ating ongoing pathways. At meron pa po kami paparating nito pong mga rehabilitation po ng ating mga drainage canal na malalaki. So, yun po, medyo hindi po ganun kalaki ang aming budget. Pero nagagawa po namin ng paraan. May mga priorities lang po kaming inuuna na yun po sana unang gawin namin. And then, susunod naman po yung ibang request ng mga tao. And then, ngayon po, since naparating na rin po kasi yung tag-ulan, may mga declogging na rin po tayong ginagawa ngayon. There are some portion po dito sa may portion ng Doña Alicia Extensions na mas nauna po na naming nililinis para po malesen na rin, then sunod-sunod na rin po yung tag-ulan. And then ngayon po, andito na po kami sa subdivision, yung pong malapit po sa ating Legasto Elementary School, na kung saan patuloy po yung ginagawa nating declogging of canal. And meron na po kaming some areas na gagawin after this sa Doña Alicia, yun naman po ang isusunod namin. Marami pong request na talagang hindi po natin masasabing 100% po na may bibigay dahil po sa limitations din talaga ng pondo. Hindi naman po ibig sabihin nun, after po naman siguro na ito, kung kami ay naririto pa sa aming posisyon, taon-taon po hindi natin na pwedeng hindi sila bigyan po ng halaga. Kung ano po yung mga kailangan nila. It's not a no, medyo delay lang po with our limitations as barangay. Hindi naman po kasi unlimited ang ating kapasidad as barangay. Yun ang isang bagay na hindi na-realize ng ating mga taong bayan. Akala nila pag ni-request natin, dapat mapagbigyan. Ang dami kasi nating priority projects, ang daming parte ng ating plano. At
yung mga ganyang klaseng biglaang plano ay kino-consider naman po natin. Baka lang po, madelay lang ng kaunti. Pero thank you po doon. At least, klaro sa ating kapitan na magkataon po, mabigyan ng pagkakataon na makapanilbihan pa as barangay captain at ng konseho ay may pagpapatuloy po ang ating mga programa. Kap, mabilisang tanong. Without explanations, ano po ang pinaka-challenging na ginawa ninyo sa inyong posisyon as barangay captain? Pinaka-challenge? Parang pare-pares po eh. Talagang naging challenging ka pa, Opo, lahat po naman talagang challenging po. Pero ang masasabi ko lang po, kung wala po yung pagkakaisa at pagtutulungan, siyempre hindi natin kakayanin mag-isa po yan eh. Hindi naman tayo si Superman. Dahil po sa tulong nila, yung challenge po halos pare-parehas pero lahat po na-overcome at nagagawa na po namin ng paraan. Yes. Mula po dito, Kap, since challenging kasi natin, tas nagtutulungan naman tayo, ano naman po yung pinaka-proud? Any memory coming from your team, from your council, na sobrang proud kayo dun sa nagawa at na-achieve ninyo? Sa totoo lang, proud na po kami pagka kahit to sa social media, mabasa lang namin yung mga komento ng tao eh. Nakakapag-taas po ng self-esteem. Nakakapalaki sabi ko siya, wag mo magmalaki puso kasi mahirap pala yan. Nakakataba ng puso dahil na-appreciate po ng tao yung pong aming pagsisikap. Opo. Na-appreciate ng tao. Yun po yung pinaka-proud moment ninyo. Ano po usually, Kap, ang tawag sa inyo ng mga residente? Palayaw ninyo sa barangay? Kap Toto, ganun po. Kap George, ganun po. Pero mas madalas po Toto? Opo, ganun. Pero malaman ko na lang din po, bakit po ba Toto ang... ako po kasi yung bunso sa magkakapatid na lalaki. Kaya yun po ang tawag sa akin. Madalas talaga sa mga bunso, Toto. Utoy, Toto, ang palayaw. Kaya nakalakhan na lang tuloy ni Cap George. Nag-imagine niyo, ang ganda ng pangalan, George eh. Tapos tatawagin, Toto, Cap Toto, nakalakhan tuloy. Di ba, imagine mo, barangay captain ka na, Toto, bunso ka pa din. Totoo po. Pero kinalakhan na po talaga. Ano po mas pipiliin nyo, Cap? Kape o tulog? Kape po. Ayaw matulog? Minsan naman pagka may pagkakataon, pag nakakaupo, nakakatulog naman. Nakakatulog naman. Nakakabawi-bawi na rin naman ako. Opo. Malaman na lang natin, and just to share with you guys, baka pwede lang po malaman, how young are you, Cap? Sa ngayon po, 53 years old po. Very young pa nga talaga. Oo. Kaya pa ni Cap kasi mga 174. Oo. Sa ganung edad, barangay captain pa daw po si si Cap George at the age of 174. Cap, ano pong isang payo, one advice na pwede nyong mas ma-share sa mga susunod na makakasama nyong leader? Isa lang po, respeto lang. Respeto. Yun lang po. May napakahalaga po nun, no? Yes. Bilang para sa akin, yung pinaka the best. Yung respeto po. Kasi pag sinabing respeto, andyan na po lahat eh. From here, Cap, meron po tayong napakaganda na perspective din kasi iba-iba every session namin, iba-iba yung words ng ating mga barangay captain. Ngayon po, magchichismisan muna ho tayo ng mga barangay captain, Cap. Pipili po kayo ng 3 litrato dito. Bawat isang litrato ay litrato po ng isang barangay captain. I-describe po sila in 3 words. Bawal umulit ka pa. Sige po. Kung ano yung sa tingin nyo at unang impression sa kanila. Yan. Sino po ang una nyo nabunot? Naku, talaga naman. Naku talaga, baka ako mawalan talaga ng... Cap Alfie ng Barangay Bayanan. 3 words to describe. Cap Alfie. Palabate. Palabate? Masayahin tao. Masayahin? Siyempre, pogi. Pogi. Yun. Palabate, masayahin tao. Cap ha. Ligtas po ako. Baka akala ko wala na ako ng trabaho talaga. Susunod po. Ay. Isa pa po. Grabe din maganda. Oo, Cap May natin Tahimik. Maganda, tahimik, mabait na. Mabait. Maganda, tahimik at mabait. Hala, kung tahimik si Cap May, paano pag na-interview ko dito si Cap? Paano yun? Baka, ayan po. Ang last po nating litrato ay opo, last time lang ito. Cap de Rosas. Lalaking tao. Lalaking tao. Magaling kumanta. Magaling kumanta si Cap? Yes po. At saka mabait din po talaga. Mabait din talaga. Sayang, di ko na-discover na singer pala ang kapitan. Kayo po ba? Anong talent ninyo, Cap?
Kumakanta rin po minsan. Kumakanta ho. Minsan lang po. At saka sayaw. Sing and dance pala to eh. Pang talent portion palang kapitan natin eh. May video daw. Ipopost lang po namin sa Bacoor TV channel. Ang kantahan at mga sessions si Cap. Salamat po for your honest review and syempre po sa inyong straightforward na pagsagot, Cap, dito. Iba din talaga. Sabi din po sa comment sections natin, sabi, pa-shout out po kay Cap, kay Ferdy Luna. Sabi ni Miko Eugenio. Sabi naman din po nila, the best Cap, Ligas 1. Pogi ng kapitan namin, Digna Lorenzo. Ay, talaga naman. Gusto talaga nito ng 50 pesos mamaya. Syempre, magaling ang deputy. Salute to the max. Kasi nasabi po dito na napakagaling daw ng kapitan ng Ligas 1. Grabe po Cap, kayo ba kinikilig pa rin pag nakakarinig kayo ng mga ganyang klase ng mensahe mula sa tao? Ano lang po talaga, yung pag nakakarinig siyempre, nakakataba po lang ng puso. Siyempre parang nagpapasalamat ako dahil nakikita po nila yung kung ano po yung ginagawa natin para sa kanila o para sa taong bayan. And it is very much necessary para po sa atin. Cap, mula po dito, malaman ko na lang po, magkataon po na kayo ay bigyan ng budget for tomorrow. Unlimited. Sky is the limit. Just name the project. Anong dream project ang gusto ninyong maisakatuparan at maipamana sa Barangay Ligas 1? Sa totoo lang po, sa ngayon po kasi meron kaming existing barangay. Kaya lang, hindi ko po masabi na hanggang kailan po yung itatagal po ng aming barangay hall. Kaya lang, pag naiisip ko po, isaalang-alang natin yung kaligtasan po ng ating mga mamamayan ng Ligas, ang naisip ko po yung aming evacuation area. Opo. Kasi po, yung isa sa mga problema namin na kung saan namin dadalhin ang mga tao. Nabanggit nyo Cap, ng evacuation area nyo po ay school. Yes po. Second floor ng school. Magkataon Cap, dun sa evacuation area na gagawin ninyo at pangarap ninyo, ilang pamilya sana gusto nyo makater doon? Siguro at least mga individuals, families. Families po. Siguro yung families kahit na mga 100, okay na po siguro. Kasi individuals, malaki-laki na rin po kasi yun eh. Yun lang naman po. Kaya lang sabi ko nga, hindi ko alam kung kailan mangyayari. Pero siguro sabi ko dadating yung time. Dahil siguro sa dami rin ng iniisip ng ating mayor strike. Kaya hindi agad-agad po maibibigay. Pero sabi namin, pahabang kasi dumarating itong panahon ng tagulan, lagi kaming napapaisip, ito na naman tayo. Kasi talagang taon-taon na po nagiging problema namin yan. Yung kung saan namin sila dadalhin. Siyempre gusto namin na kung malalagay namin sila sa mas maayos at safe, mas makakampante po ang aming ang buong council o ang buong barangay. Yes. Alam niyo po na meron kayong secured area, yes po. Kasi sa school, mahirap kasi limited din yes po. Yung ating napapa-accommodate sa mga eskwelahan natin. Tsaka maabala po natin, halimbawa po ang school natin, nagamit natin for evacuation temporarily. Papaano po ang mga bata naman? Nasasakripisyo po naman ang pag-aaral nila kung habang ang ating evacuees andun po sa mga classrooms. So yun po yung talagang ano po ito malaking challenge pero grabing pangarap ito para sa ating barangay. Mula po dito Cap ay nakita naman natin kung paano nag-exert ng effort even sa comment sections nakikita natin na award winning, ang dami ng awards na nakuha ng inyong barangay pero may pangarap pa din. Hindi huminto. Yes po. Yun ang pinakamahalaga sa atin. That day after day, ang ating barangay captain ay hindi humihinto para mangarap sa ating barangay. Imagine niyo yun, pwede naman maging selfish yun to rehabilitate, to renovate na lang yung barangay hall. And that's okay. Pero anong sabi ni Cap? Hindi. Prioritize natin yung evacuation area. Hindi man siya lagi ang nagagamit, pero sa panahon ng sakuna, yan ang pinakamasasandalan ng ating mga community members. Tama po. Kayo pa din, community pa rin ang nasa isipan natin. Mula po dito, Cap, ay meron tayong ilang mga mensahe na maririnig po at syempre masisilayan bilang pasasalamat at pagbibigay-pugay po sa effort na inyo nagawa dito po sa ating barangay. Mula po rito, let us all watch the audiovisual presentation.
Naputulan po ako ng paa 2022. Marami pong pinagdaanan, marami pong pagsubok, maraming hospital na hindi po tumanggap sa akin para po maoperahan ako. Naputulan po ng paa. Simula po akong tinulungan po ako ni Cap George Toto Medina, makapasok po sa East Avenue at nag-donate din po ng dugo. Maraming salamat po talaga kay Cap George Toto Medina, bukod po sa mga in-laws ko, sa binan ko, at sa mga kaibigan ko. Isa po siyang taong tumulong po sa akin. Maraming salamat po, Kap. God bless po sa inyo. Hi, Kap! Salute! Kap, maraming salamat po sa inyong napakagandang pamumuno. Ganon din sa iyong mga kagawad na talaga namang napakasisipag. Maraming salamat sa inyong proyekto na inilaan dito sa aming lugar, sa P. Torres HOA Association. So, thank you sa playground para sa mga bata, at thank you rin po sa public toilets para sa lahat ng gagamit ng covered court, at thank you din sa breastfeeding area na inyong inilaan, at higit maraming salamat sa pasilidad na inilaan nyo para magkaroon ng opisina ang aming asosasyon. Maraming salamat na hindi namin makakalimutan. Thank you, Kap. Kap, what's Kap na? Sasabi ko lang sa'yo, message ko, patuloy mo lang yung ginagawa mo. Andito lang kami, mga kapatid mo. Supportan ka namin. At lahat ng ginagawa mong mga project, push mo lang yan. Lahat okay yan. Para sa mga kababayan mo dito sa Ligas. Ilang buwan lang ako nakatira dito sa bahay nila. Nakikita ko na talagang masyado siyang pagod na pagod sa pagtatrabaho niya dito sa ating barangay. Minsan natutulog siya sa tanghali, may tatawag, kahit natutulog siya, napapahinga siya, lahat niya sinasagot niya. Kahit di ko man masasabi everyday sa'yo na mahal kita, magkaroon ka naman ng time sa family mo, dahil minsan wala ka ng time. Dapat minsan nagbabanding kayo ng mga anak mo at asawa. Yun lang. Love you. Bilang nakakatandang kapatid ng ating punong barangay na si Kapitan George Gregorio Medina, ang masasabi ko po sa kanya, sa kanyang panunungkulan ay pagiging masipag, matulungin sa lahat ng humingi ng tulong sa kanya. At nakikita ko rin kung paano siya magtrabaho sa kanyang nasasakupang barangay. Nakikita ko din sa kanyang pagiging pamumuno kung paano niya minahal ang mga tao ng Ligas 1. Talagang hindi po niya pinababayaan. Sana po magkaisa po tayong lahat na magtulong-tulong para ikaayos ng ating mga barangay. Nakikita ko rin kung paano niya patakbuhin ang ating barangay, at gayon din po ang kanyang mga konseho na mga konsihal, kung paano sila magtulong-tulong upang maging maayos ang nasasakupan ng Ligas 1 ni Kapitan George Gregorio Medina. Salamat po. Si Kap Toto, napakabait na tao niyan. Hindi dahil sa asawa ko siya, kundi dahil nakikita ko ang lahat ng hirap at sakripisyo. Ang kanyang sipag at dedikasyon. Isang matinding hangarin para mapabuti ang kanyang nasasakupan. Sana nga lang, alagaan niya rin ang kanyang sarili para sa aming sumusuporta, naniniwala at nagmamahal sa kanya. Alam kong iisa lang ang hiling ng kanyang puso. Ang maghatid ng totoong serbisyo nang di naantala at di nagpapabaya.
We league as one. Mabuhay ka. What a wonderful message, Kap. Pasensya na ho talaga. Kap, any reactions from there? Siguro yung sorry po. It's okay po. Isuporto po nila sa akin. Totoo po yung sinasabi nila na pasensya na po. Ayoko lang ganito. Yun po kasi yung panahon ng para sa pamilya. Totoo po yun na nagkukulang ako minsan. Dahil po siguro sa kagustuhan kong mangyari yung mga pangarap ko sa barangay at yung gusto naming mangyari ng council na nababawasan talaga. Pero hanggat maaari naman po, sinisikap natin na matugunan. Dahil siyempre po, ako po yung mas inaasahan ng tao. Siguro dahil sa expectation nila na kung ano po yung mas kakayanin ko pa. Kaya buong pasasalamat sa aking pamilya na lalong-lalo na po sa council. Nandiyan sila po parate at sa mamamayan po ng Ligaswan at sa lahat po ng mga kaibigan, pamilya at nakakakilala sa akin. Wala naman po tayong mahangarin kundi mapabuti yung lugar natin at maibigay po kung ano yung pangangailangan ng mga tao. At syempre po sa tiwala po na ibinigay ng mamamayan ng Ligas, makakaasa po sila na mas gagalingan pa namin ang sa abot po na aming makakaya. Sa lahat po na nagtitiwala, maraming salamat po sa ating mahal na Mayor Strike. Thank you po. At nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagbigay po ng aming mga nagawa, accomplishment namin. Dahil po sa Bacoor TV channel, malaking bagay po, Mayor, dahil dito po malalaman ng tao kung ano po yung mga nangyayari. Alam ko po na hindi ko kasi tayo sanay na nasa harapan ng ganitong pagkakataon. Pero taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga taong nagbibigay, nagtitiwala. At makakaasa po kayo na habang kami ay nanunungkulan, gagawin po namin kung ano yung mas makakabuti po para sa lahat. Lalo-lalo na po sa mga taga-Ligaswan. Grabe. Such a heartfelt message. Ano po? Sino po bang naghihiwa ng sibuyas dyan? Sa comment section po sabi nila pinaiyak nyo naman si Kap. Sorry po. Ilang kapitan na po ang na ganito po, pero sana hindi po kumawala ng trabaho. Kasalanan po ni Sek kasi. Opo, itong sekretary na to kumuha ng video tapos siya din naman pala iiyak din, di ba? Pati yung kagawa tuloy nagangalngalan po dito sa gilid kasi pero totoo po kasi talaga, di ba? It's a different thing when family, alam mo yon, merong time of longing talaga sa ating pamilya. At syempre, sa ating mga kapitan, sakripisyo talaga yung oras at panahon para sa ating pamilya. Yes po, totoo po yun. Totoo po. Pero salamat, Kap, kasi patuloy ka pa rin nagsilbi para sa community at para sa bayan. Out of love para sa iyong mga... Iniisip ko na lang po siguro talagang ito po yung destiny. Kasi sa totoo lang po, ang pangarap ng magulang ko is maging kapitan ako ng barko. Maging seaman. Naging seaman naman po, nakagraduate po ako. Hindi nga lang po naging kapitan. Kapitan ng barangay lang. Pero mas malaki talagang buhay ito eh. Opo. Siyempre, ayaw rin natin ma-disappoint ng magulang dahil yun po yung pangarap niya sa atin. Pero natutuwa naman ng nanay ko kahit na sa ganitong posisyon nakarating tayo. At yun nga po, pasasalamat sa lahat ng mga tao nagtitiwala.
Talagang thank you doon, Kap, kasi talagang dati, no, ang pangarap mo ay susuungin ang dagat. Opo. Ngayon ang sinuong mo ay mga buhay ng mga tao at talagang pinangalagaan mo sila. Mula po dito, makakatanggap naman tayo ng mga messages mula naman po sa ating mga kasamahan na nakasuporta sa atin mula po sa barangay. Simulan po natin by calling SK Chairman Godwin. Sir, any message for Kap? Bilang representante po ng kabataan po natin sa Ligaswan, lubos po kaming nagpapasalamat sa ating punong Kapitan George Toto Medina na talagang yung puso at malasakit niya doon sa mga kabataan po, talagang nakikita po ng mga kabataan natin. At dahil po doon, lahat po ng mga proyekto, kundi dahil po sa kanya at kagustuhan po ng ating mga barangay council, nagagawa po natin kung ano po yung naayon sa panahon po na ngayon. Kaya, Kap George, isa lang po masasabi ko, unang-una, ingatan niyo po yung sarili niyo. Kasi yan yung magiging tibay niyo pagdating ng panahon. And yung, lagi lang tayo magdasal sa Panginoon, yun lamang. And iligtas tayo sa anumang sakuna, darating na panahon, in the futures. Alam ko, nandiyan ng Panginoon para sa atin. Aalagaan tayo nila. At ganoon din natin mga komunidad. Yun lamang po at maraming salamat po, Kapitan George. Thank you so much po. Thank you so much, SK. Mula naman po sa ating mga kagawad, tawagin po natin umpisan Sir Jay. Kagawad Jay. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat po sa aming barangay po, sa Barangay Ligaswan na nakatutok at nanonood po ng Bacoor TV channel po. Sa aming pong kapitan ay saksi po ang mamamayan po ng Ligaswan kung gaano po siya kasipag at kahands-on po sa kanyang trabaho. Saksi rin po ako dahil naging tanod niya muna po ako bago po ako naging kagawad. Kaya maraming po salamat po, Kap. Thank you so much po, Kagawad. We also have with us Kagawad Alma to give message. Magandang tanghali po sa ating lahat po. Bali, ang may message ko lang po kay Kap George, nanggaling po kasi ako sa Ligasto hindi po ako dating Ligas 1. Dahil po nag-merge, ako po yung nanalo na tiga Ligasto po. Ang masasabi ko lang po kay Kap George, nung pagkapanalo po namin, ang unang-una niya pong sinabi sa akin, yapusinam namin kayo, Konsi Alma. Kaya ako nagpapasalamat kay Kap dahil sa lahat po ng kagawad pa lang, kumbaga Ligas 1 pa lang po sila noon. Sa kanya na po ako nanghihingi ng tulong. Lahat po ng nanghihingi ng tulong sa akin dahil Committee on Health ako noon, sa kanya po ako nanghihingi din. Kaya wala po akong masasabi kay Kap George, kundi napaka-supportive niyang tao. Kap, sa buong pamilya niyo rin po, maraming salamat po. Grabe, no? Salamat po, Kagawad Alma. We also have Kagawad Edwin with us. Magandang umaga sa inyo lahat, lalo na sa inyo, sir. Magandang umaga. Ma'am, magandang umaga. Hindi ko nahahabaan ang aking sasabihin. Kasi ako lang ang antigo sa kanila siguro sa ngayon. Ilang kapitan na pinagdaanan ko, siguro pang-apat na si Kap. Lahat ng kapitan na pagdaanan ko. Isa lang masasabi ko, Kap. Saludo ako sa iyo sa iyong panunungkulan. Salamat po. Hindi tayo magkakahiwalay-walay. Magandang umaga sa inyo lahat. Grabe, no? Iba talaga. From Kagawad Edwin, dako naman po tayo kay Kagawad Jocelyn. Kagawad Jocelyn, any thoughts and message para kay Kap? Baka umiyak ka. Hello po. Gandang tanghali po sa atin lahat. Message ko kay Kap George. Yan po ay napakagaling na kapitan. At siya po ay hands-on sa lahat ng pangangailangan ng aming barangay. Ako po ay nasa health po. Ay ang lahat po ng pangangailangan ng aming barangay na pangangailangan sa gamot po ng mga kabataan ay talaga pong isang salita lamang namin ni Ma'am Christy upang humingi ng gamot at para po hatiin para sa ng senior po sapagkat dati po akong treasurer ng senior. Kung kaya po ngayon ay namin kay Kap George na kung ano man pangangailangan ng mga gamot, ay siya na po ang nagsusuporta. Kung kaya't ang lahat po ng buong barangay kay Kap George po umaasa sapagkat siya po ay pinakadabis na pong kapitan sa lahat.
Maraming salamat, Cap George, sa iyong mga kabutihan at sa buong pamilya po. Thank you so much. Bagaman ngayon lang po ako umupo kay Cap George, nasaksihan ko na po ang lahat ng kanyang kabutihan at kabaitan po ng buong barangay. Maraming salamat po sa lahat. Thank you so much. Thank you so much. To conclude, we also have with us Kagawad Relito. Magandang hapon no sa buong Ligaswan. Mula nang naging punong barangay si Cap George, nakita ko na yung dedikasyon niya ng pamumuno niya. Malawak ang kanyang vision at nakikita niya ang kakulangan ng aming barangay. Ipagpatuloy mo lang yung Cap at ang konseho ay nakasuporta sa iyo at siguro lalong ang buong mamamayan ng Ligaswan. Thank you so much po. We also have with us, ayan, syempre, to participate with ang ating focal on disaster. Sir, Kagawad, ang ating mensahe po para kay Cap. Ang naging susi namin sa pagiging tagumpay, kaya naging matagumpay ang Ligaswan kasi nagtrabaho kaming parang isang pamilya. Tsaka kung mag-usap din kami para kaming pamilya. Open kami sa lahat. Kaya Cap, tuloy-tuloy lang natin yan. Hanggang sa susunod natin laban, magkakasama tayo. Grabe naman. Very short pero committed talaga doon sa ating sinumpaang trabaho. Yung dalawa nating secretary at yung treasurer natin doon. Tingnan niyo naman. Sabi ni parang hindi ata papayag si Cap George na matatapos ang session na to na wala daw po si Tres. Si Tres na muna, Tres. Magandang tanghali po sa ating lahat. Bilang treasurer po ni Cap George Medina, sobra po akong nagpapasalamat sa kanya. Pasensya na, Cap. Kasi kami po ever since na naging kagawad siya at ako'y sekretary pa lang, magkasama na po kami at tandem sa barangay. Kumbaga, lahat po ng paghihirap niya ay nasaksihan ko. Lahat po ng dedikasyon sa trabaho, sa lahat ng gusto niyang mangyaring proyekto, talaga pong ginagawa niya, hands-on po siya. Masasabi ko po sa inyo, sobrang saludo po ako sa inyo at maraming salamat po sa lahat ng binibigay niyong effort sa barangay upang maging maganda at magkaroon tayo ng talagang Ligaswan. Thank you po, Cap. Thank you so much, Tres. Sek. Ayun, napaiyak ko si Captain sa So yun, Cap, simula SK pa lang ako kasi siya po yung kumuha sa akin. Nung nag-first kagawad ako na SK, naging first kagawad siya. So nagtandem kami. Tapos nung naging kapitan siya, kinuha niya akong secretary. So ang masasabi ko lang, Cap, tatapusin ko yung termino mo, Cap. Yun lang po. Grabe, no? Such commitment. Live po yan, ha? Hindi, pag nawala ka talaga, hindi pa tapos ang termino ni Cap. Manda ka talaga. Pwede habulin, sir. I-replay po natin tong WhatsApp episode na ito. Talaga naman. Coming from that, Cap, I know that your heart is overwhelmed sa lahat ng iyong nakuhang suporta. Any message of thanksgiving? And syempre, kung meron pa kayong mga additional na announcement at mga programs na dapat antabayanan ng inyong community members. So, sa ngayon po, may mga projects pa po na hindi po natin na-accomplish. Pero tuloy-tuloy naman po yung ating mga pagawain na maaasahan po naman ng ating mga mamayan ng Ligas. Ako po yung minsan, sabihin ko na, minsan po ako yung nagkakaroon ng, may nakakalimutan. Hindi ko po agad natutugunan. Pero hanggat maaari po, lahat po ng inyong mga mensahe, lahat po ng inyong mga request ay pinipilit at talagang sinisika po natin na may sakatuparan. Humingi rin po ako ng paumanin doon po sa mga tao na minsan ay baka ho akala nyo tayo suplado at hindi po natin tandaan po ninyo, ang panunungkulan po namin, lalo na po ng inyong lingkod, ay 100% ibibigay po namin sa inyo. Kaya naman po nagpapasalamat kami doon po sa mga nagtitiwala sa amin. Asahan po ninyo yung mga parating pong mga accomplishment, projects po na ating barangay. Ay asahan po ninyo na lahat po ay may sasakatuparan. Konting tiis lang po dahil hindi po kaya natin agad-agad na magagawa lahat. Pero sinisika po namin na mangyari po ito. Siyempre yung taus-puso pong pasasalamat unang-una po sa aking pamilya na talagang hindi po
sabihin na natin, talagang sobra-sobra na po yung pagpapasensya para lang may bigay nila yung suporta sa akin. At syempre po sa ating mahal na Mayor Strike, Revilla, na nagtiwala din po sa atin na magampanan po ang aking tungkulin at kakayahan na patulungan po ang ating mga kababayan. Sabi ko nga po, kung wala po ang council o wala po ang ating mga kagawad, hindi po natin magagawa lahat ng ito. At lalo na po dito po sa Bacoor TV channel. Isang pagkakataon po na talagang masasabi ko na bibihira lang po siguro yung gantong may segment o meron pong gantong pagkakataon na mailahad po ng bawat nanunungkulan, lalo na po ang mga kapitan, na may bahagi po nila ang kanilang mga naisakatuparan at paparating pang mga proyekto at kuno po yung kanilang mga hangarin sa kanilang mga nasasakupan. Kaya mabuhay po ang buong staff, kay Sir Ezer, sa inyo po lahat, Ma'am Gina, sa lahat po ng mga narito at kasama po ng Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Sana po magtagal pa at nang malaman ng tao kung ano po ang mabubuting gawain at plano pa ng ating mga bawat barangay. Grabe po. Maraming salamat po. Grabe, no? Sabi po ni Cap George, sana daw po magtagal pa. Kaso 47 lang po yung barangay eh. Papagraduate na nga daw po ako dito din. Pero muli po, maraming salamat for showing us your heart, showing us your service. Punong Barangay George Medina ng Barangay Ligas 1. Grabe po, si Cap George po ang ika-30 kapitan na ating nakasama at nakapanayam dito sa Usapang Bacooreno sa segment na What's Cap. At syempre po sa iba pa nating mga kapitan, antabayanan po ninyo ang ating team ng What's Cap at pupuntahan na po kayo for your schedule. 30 na po, last 17. At baka mawala na ako ng trabaho. Di ba? Mula po dito ay nagpapasalamat pa rin po kami kay Mayor Strike for the opportunity to showcase ang ating mga barangay captains at ang mga programa natin para sa ating community members. Lagi po nating tatandaan, even sa ating mga manonood, maraming salamat din po sa mga nakatutok po sa ating social media at sa mga nakatutok at na-inspire na luha at umiyak, umatungal sa kanilang mga tahanan nung nakita si Cap George. Grabe po, pasensya na ho. Sisihin niyo po talaga yung team ni Cap George at talagang pinaiyak po ninyo si Cap George ng malala today. Grabe kasek. Iba talaga ang iyong ang charisma at powers mo dito. Lagi po nating tatandaan na sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo. Sa bawat leader ay may responsibilidad. At sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacooreno, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacooreno. Ako po muli si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw at abangan niyo po muli ang mga usapang may kwenta at usapang kwento dito po sa Usapang Bacooreno dito lamang sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Thank you so much, Mukap. Thank you po.